at napadpad sa kama ng isang lalaki. Sino ang nag-utos sa'yo? Sagipin mo ako. Lumabas ka rito. Pagkatapos ng gabing iyon, tumakas ako sa probinsya. Ngunit hindi inaasahan, nagdadalang tao pala ako. Mag-focus ka. Kung hindi, kapwa mapapahamak ang ina at sanggol. Anak na, isang sanggol. Ay, dalawa pala. Diyos ko, 4 na kambal pala ito. Maligayang bati, Binibining Shen. 4 ang naging anak ninyo. Lahat ay malusog. Unggulan kayo ng panganay. Pangalawa at pangatlo, magkamukhang kambal. Parehong gwapo, mukhang kamukha ng ama. Ika-4 ay isang prinsesa. Ngayong araw na ito, may darating na dapat mabait kayo rito. Huwag magtakbuhan. HMF. Kumusta, Presidente Po? Tanggal ka na. Presidente Few, bakit niyo ako tinanggal? Bawal ang paninigarilyo dito. Tay, ikaw ang tatay ko. Ano ang tawag mo sa akin? Rian, di ba't sinabi ko huwag kang magpapagalagala? Hindi ako nagpapaikot-ikot. Hinahanap ko si tatay. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Paumanhin po, Pangulo. Bata pa po ang anak niya. Nagkakamali kayo ng pagkakilala. Umalis na tayo. Tama ang pagkakakilala ko. Si Aldo yun. Ikaw yon. Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Pakawalan mo muna ako. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing yon, 7 taon na ang nakaraan. Saklolo. Lumabas ka rito. Baka siya na iyon. Ginoo, nagkakamali po kayo ng pagkakilala. Kung di mo ako pakakawalan, tatawag ako ng tulong. Tara na. Tatay, gusto kong makita si tatay. Tigil. Hindi mo aminin. Sabi ko na nga ba, hindi kita kilala. Imposibleng anak ko to, di ba? Presidente, kahit gustong-gusto mong magkaanak, hindi mo pwedeng nakawin ang anak ng iba. Mukha talagang kamukha ko to. Pinipilit mo pa ring hindi anak. Anong pagkakamukha? Mukhang may problema, ang mata ng presidente. Parang patay na pato ka. Hindi ka titigil hanggat walang libing. Dadalhin ko na siya ngayon. Para sa Yanet test. Hahamon ka. Ako. Halika na. Hello. Yun, Chen may natagpuan ng lola na sikat na manghuhula at nabasa niya ang kapalaran mo. May isang babae na talagang bagay sa'yo. Bukas daw. Kailangan mong makipagkita. Kung wala nang ibang problema, Lola, ibaba ko na muna ang telepono. Naipadala ko na sa'yo ang larawan. Dapat pumunta ka bukas ha. Xiaozu, pagod ka na ba? Tara, pasok ka at magpahinga muna. Samahan mo si Lola makipagkwentuhan. Wala pa akong nakitang babaeng kasing bait. Abala ka sa trabaho. Pero nakapag-volunteer ka pa sa Home for the Aged. Mabait ka talaga at magaling. Lola, wag niyo naman ako laging purihin. Hindi naman po ako ganun kabait. Hoy, anak kong Zuko. Noong huli nating usap, yung tungkol sa apo ko. Matangkad, gwapo, at mayamang-mayaman talaga siya. Ikaw, gawin mo na lang itong pakiusap ng lola. Subukan mong makipagkita sa kanya kapag hindi mo siya nagustuhan. Hindi na kita, pipaikit na tungkol dito. Sige po. Lanan, siya nga talaga. Paano niya ako nasundan hanggang dito? Umupo ka. Ang galing-galing mo. Kinasuhan mo ng palihim ang lola ko. Anong balak mo? Magkano ba ang gusto mo? Siya pala ang apo ni Lola. Ginoong Few, mali ang pagkakaintindi. Ako. Ito ang EL test result. Maliwanag na nakasaad. Ako at si Rian, 79.9% na magka... Paano mo nasabing hindi ko anak? Mukhang di na maitatago ang pagkatao ni Rian. Dapat nating aminin sa safety testing bago pa niya malaman. Kung hindi, yung ibang bata, magkakaroon ng problema. Kahit ikaw pa ang biological na ama ni Rian. Ano naman, ako ang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Ano ba ang karapatan mong kunin siya? Dahil lang sa konting semilya. Nainambag mo ilang minuto. Kung ganoon, yung semilyang yon. Ako ang nagbayad. Ilang minuto. Bakit ba para sa akin? Ang gabing yun ay isang gabi. Ng pagmamakaawa sa akin. At palaging nagsasabing gusto. Gusto. Sabihin mo. Magkano ba talaga ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Babalikan kita. Ang posisyon bilang pangalawang asawa ng pamilya Few. Huwag kang umasa dyan. At si Rian ay dugong Fu rin.
dadalhin ko siya. Ang galing mo talaga. Maghanap ng pantasya. Hindi ko kukunin ang pera mo. Lalong hindi pa kakasalan ang pamilya. Pero, pakiusap, hayaan mo ako at si Rian. Nangangako kami. Hindi na muling lilitaw sa buhay. Kung ayaw mo kaming makita, maaari rin kaming umalis sa lungsod na ito. Hindi pwede. Anak ko si Rian, dapat ko siyang dalhin. Ginoong Fiu, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong agawin si Rian sa akin. Anak ko si Rian. Laging magkaakay kami. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Pakiusap, Ginoong Fiu. Kung ayaw mong mawala ang anak mo, pumapayag ako. Pumasok ka bilang yaya sa pamilya Fiu. Upang alagaan si Rian. Rian, bukas na ang deadline para sa tuition fee sa susunod na buwan. Sapat na ba ang kinikita ng nanay mo? Rian, kinakausap kita. Bingi ka ba? Hindi ako pinapayagan ng nanay ko na makipag-usap sa bastos na bata. Ang nanay mo ay ordinaryong trabahador lang. Huwag kang magpanggap. Ayaw ko rin makipaglaro sa batang tulad mo. Ni hindi ka makabili ng bagong swimsuit. Huwag kang sumali sa swimming class dito. Pumunta ka sa mabahong kanal at doon ka maligo. Huwag mong sasabihin ng masama tungkol kay nanay. Pag sinabi mo ulit, magdudulot ito ng masama. Ryan, anong ginagawa mo? Bakit mo inaasar si Lizines? Coach, hindi ko siya inaano. Siya ang nanguna. Alam mo ba kung sino ang tatay ni Lizines? Alam mo ba kung sino ang tatay ni Lizines? Siyang VIP member ng swimming club natin. Nagbayad ng 50k RMB nang walang hesitation. Nagbayad ng 50k RMB nang walang hesitation. Ibang-iba sa iyong pinalaki lang ng ina. At walang amang nag-aruga. Kung gusto mo pang mag-aral dito, mag-sorry ka ngayon din kay Lizines. Coach, wala akong kasalanan. Bakit ako magsasorry? Naalala ko ngayon, yung susunod na buwan na tuition. Hindi pa nababayaran ng nanay mo, di ba? Sige, ganito na lang. Simula bukas, huwag ka nang pumasok sa klase. Lizines, sabihin mo agad kay coach. Rian, anong ipapaliwanag ko? Ito ang solusyon. Mag-sorry ka sa akin. Pagkatapos, kakausapin ko si coach. Para payagan ka pang manati. Ano sa tingin mo? Dahil gano'n na ang sinabi ni Lizines. Kung magsasorry ka sa kanya, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bakit ka naman natahimik? Napipi ka na naman. Isang salita lang mula sa tatay ko. Mapapaalis na nanay mo dito. Pag nangyari yun, mamumulubi na lang kayo sa kalye. Huwag ninyong sasambitin ng nanay ko. Nangangahas ka pang manakit? Halika rito. Tatay, itong batang pasaway ang nanakit-sakit. Saan galing itong batang to? Ang kapal ng mukha mong hawakan ang anak ni Liga. Coach, anong nangyayari dito? Isang taon ko nang binabayaran ang swimming pool na to. Pinabayaan mo pang manakit ang batang to sa anak ko. Paano na ang reputasyon ng pool ninyo? Gusto nyo pa bang mag-operate sa mall namin? O hindi na? Mali ang intindi mo, President Lee. Pasasabihin ko siya mag-sorry kay Zinje. Dapat mag-sorry sa akin si Rian. Kung hindi na ako babalik para sa swimming lessons. Batang salbahe, di ka pala marunong magsalita. Nasaan ang may-ari dito? Ipatawag mo ang may-ari ng pool. Ay, si President Lee pala. President Lee, bakit di mo ako sinabihan ng pagdating mo? Ako sana ang susando sa'yo. Kitang-kita ko, 50,000 yuan ang binayad mo sa amin. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay ang anak mo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Paano ako makakampante? Anak ko dito sa pool. Inaapi nitong batang salbahe. Makakatulog pa kaya? Paano ako makakampante? Ikaw na laging late magbayad ng tuition si Ryan. Kung di kayang tustusan ng nanay mo, maghanap ka na lang ng ibang pool. Anong klaseng magulang ang makakapagpalaki ng ganyang bata? Alam mo ba kung ano ang swimming? Dinala ka rito ng magulang mo para matuto, hindi para manggulo. Walang ama si Rian. Abala sa trabaho ang kanyang ina, at walang panahon para sa kanya. Siya ay batang lansangan na walang nagmamahal. Kaya pala parang di marunong. Hayan pala ang batang kalye na yan. Tama na, ayaw kong sabihang. Nakikipagtalo ako sa bata. Abala ang grupo Fuji, meron pa akong meeting mamaya. Ikaw, batang salbahe, mag-sorry ka agad sa anak ko. Di ako batang kalye. May magulang akong nagmamahal sa akin. Hindi ako mag-so sorry. Ikaw. Sige, huwag mo kong sisihin kung magaspang ako. Tingnan natin kung gaano ka kawalang hiya. Tatay. Rian, wala ka bang nasakta? Ayos lang ako. Kung ulitin nila ang pananakit sa'yo, tiyak na pagsisisi sila sa ama mo. Sa huli, anak, ang kapal mo ngumang ganito. Ako'y tauhan ng grupo Phil. Sa buong mall na ito, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Walang makapagsalita sa akin ng ganitong kalakaran. Sino ka ba para manghamon? Pagmumukhaing mayabang si President Lee, hindi mo kakayanin ng mga kahihinatnan. Pagsisisihan mo ang lahat. Sa kabutihang palad, ako rin ay taga-grupo Phil. Nagmamalaki siyang taga-grupo Phil. Portero ka ba o tagapagbantay? Hindi niyo dapat malaman ang tunay kong pagkatao. Ang yabang mo, anak. Kung matapang ka, huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Huwag kang gagalaw. Hoy, tawagin ang buong security team. Pumunta agad sa swimming pool office. May walang modo dito. Nang hamon sa aking anak, ipapaalala ko sa kanya ang kapangyarihan ng grupo Phil. Narito na ba ang lahat? Baliin ang binti ng batang to. Tingnan natin ang tibay ng buto niya. Tigil! President Zhang. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? President Phil. Presidente po. Nandito ang paa ko. Pasensya na sa abala. Talagang wala kang hiya. Dapat mong malaman kung gaano kahusay ang Fibro. President Phil, patawarin mo ako. Kasalanan ko na hindi ko naasikaso ng maayos. Ang ganitong tao ay alisin ko agad at hindi na muling magtatrabaho. Akala ko dati, pare-pareho lang ang mga tao. Pero itong mga langaw na maingay. Opo, President Phil. Sandali lang po. Lilinisin ko agad para hindi madumhan ang mata. Ano? Hein, anak, President Phil. Mali ako, President Phil.
Ang mga dapat alisin ngayon, mukhang hindi lang silang ilan. Presidente po, patawad po. Ha, Presidente po, Presidente po, Presidente po, huwag naman po. Maganda pala itong swimming pool, baguhin agad ito, pribadong water park. Nais kong ibigay ito sa aking anak. Rian, paumanhin at naghirap ka. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni tatay na maapi ka muli. Presidente po, nakarating na tayo. Nasa silid 302 si Binibini Shen. CJ. Nabuli si Rian sa pool kanina. Ano? Hindi mo maalagaan si Rian ng maayos. Ibigay mo na ang pagpapalaki sa kanya. Ako ang mag-aalaga kay Rian. Marami na akong natulong sa'yo ngayon. Pwede ba ako makauwi saglit sa'yo? Huwag mo siyang papasukin. Kahit tulog na ang mga bata. Paano kung malaman niyang hindi maganda? Hindi maganda. Walang ibang lalaki dito, no? Binabalaan kita. Huwag kang magtangka ng magsinungaling sakin. Kung hindi, pagsisihan mo to. Presidente Few. Ngayong araw. Salamat. Salamat sa ano. Kung tungkol yon kay Rian, huwag mong isipin ng labis. Bukod pa, si Rian ay anak ko. Kung tutulungan kita, di rin yon kailangan. Dagdag pa riyan. Kahit ang aso sa bahay namin. Kapag ina, tutulungan ko talaga. Lalo na't ikaw ang ina ng mga anak ko. Alam ko na. Una kong plano ibigyan ka ng 1 linggo. Ngayong nakikita kita, gulo ng buhay mo. 3 araw. 3 araw na lang ang ibibigay ko. Sa loob ng panahong iyon, dapat may sagot ka na. Inay. Alam. Naglalaro ba ang mata? Bakit ko nakikita? May maliit na babae sa kanyang kwarto. Nanay, may problema ka ba? Hinapo ka ba ng sobra? Wala naman. Mahal na mahal lang kita. Ayokong humiwalay sa inyo. Habang buhay na mamahalin si nanay. Gusto kong makasama si nanay habang buhay. Magkakasama tayo habang buhay. Totoo bang nagtatrabaho si tatay dito? Oo, si Ryan ang nagsabi. Talagang nasa gusaling po si tatay. Pero ang taas naman nito. Saan natin hahanapin si tatay? Pasok na't magtanong na lang. Tita, nakita mo ba ang tatay ko? Sino ba kayo? Hindi lugar ng mga bata. Ang lugar na ito. Pauwiin niyo na ang mga anak niyo. Dito nagtatrabaho tatay namin. Sino ba tatay? Anong departamento? Gusto niya bang mawala ng trabaho? Ang kapal niyo naman. Pumunta rito sa oras ng trabaho. Huwag niyong istorbohin ang trabaho ko. Itong 2 batang ito, parang kamukha ni President Fu noong bata. Kaninong anak ito? Ang kukot naman. Huwag na kayong umiyak. Mga bata, tara na. Dadalhin ko kayo sa ika-6 na palapag. May magandang sky garden sa itaas. Ang ganda ng tanawin doon. Halika, na tayo. Hinto. Lola ka man. Hindi ka marunong umintindi. Alam mo ba, ito ang Few Group. Hindi to para sa mga basurang hayop na basta makakapasok. Paano kung pilitin kong pumasok? Huwag mo akong pilitin na bastusin ka. Tumigil kayo. Direktor, bakit kayo nandito? Bakit hindi niyo ako pinasundo? Hindi pa ako patay. Ilang araw lang akong absent. Itinuring na akong basurang hayop. Paumanhin, Direktor. Hindi ko alam ang pagdating. Patawarin niyo po ako. Pakiusap, Direktor. Matanda na ako. Hindi kita pagbabawalan. Naawa lang ako sa mga batang iyon. Direktor, ako po ay, hindi ko dapat sinaktan. Ang binata't dalagang iyon, taos puso akong humihingi ng tawad. Direktor. Ikaw ay tinanggal na. Simula ngayon, ipagbabawal kang pumasok sa Poo Estate. Tatay. Kanasa ko sa baba kanina, tapos nakita ko itong batang lalaki, kamukha mong talaga. Totoo nga pala. Ang kulit-kulit mo, kailan mo ipinakilala sa lola, ang malaking sorpresang ito. Binigyan lang kita ng 3 araw. Dapat may sagot ka na sa akin. Alam ko na. Ayan na. Ginoo, nasa destinasyon na tayo. Pakikuha ang iyong mga gamit. Kamusta? Shen Maxu. Presidente Few, bakit ka ganyan? Sina Aldi at niya, bakit sila kasama mo? Alam mo ang address ng pamilya Few. Binigyan lang kita ng 0 minuto. Few yon Shen, nasaan ang mga anak ko? Shen Maxu. Gaano karaming bagay ang ninakaw mo sa akin? Anong ibig mong sabihin na gaan? Siyempre, isa lang. Huminahon ka, huwag kang magpanik. Sinusubukan niyang subukan ako. Kanino ang mga anak na sina Aldi at niya? Silang 2. Siyempre, anak ko sila at ng asawa. Asawa. Isang babae kang walang hiya, hindi mo iningatan ang dangal mo, babaeng nakipagtalik sa akin, nambubuyo ka pa ng ibang lalaki. Nahuhumaling ka sa panganganak? Ginoong Few, wala na tayong koneksyon. Karapatan kong pumili ng makakasama. Shen Maxu, wala kang karapatang maging ina ng anak ko. Hindi ko siya pababayaan, makasama ang babaeng tulad mo, mamuhay ng magkasama. Bukas, uwi ko siya sa tahanan ng pamilyang Few.
Nanay, lilipat na naman ba tayo ng bahay? Pasyal tayo sa susunod na buwan. Si nanay, paano naman si Aldo? Di pa siya nakauwi. Nasa international math competition si Aldo. Pagkatapos ng paligsahan, mag-educational tour siya ng 3 buwan. Sasamahan ko siyang pauwi at sabay-sabay tayong magkakasama. Si Itay naman, kasama rin ba natin? Simulan ngayon, di niya natatawagin na ama yun. Pero sabi ni Aldo, Di niyo ba narinig ang sinabi ko? Bakit ka nandito? Wala sa bahay yung lalaking yon? Paano itong mga gamit mo? Tatakas ka na naman. Nagtitimpla lang ng mga lumang damit. Sasabihin ko sa'yo, Shenmoksu. Huwag mong subukang lumaban. Ang angkan ng mga few nasa bawat sulok ng mundo. Kahit sa dulo ng mundo ka pumunta, mahahanap pa rin kita. Itay, Rian, lumapit ka. Anak, may inihanda akong napakaganda. Kwarto para sa'yo. Meron ka pang bagong laruan. Gusto mo bang sumama sa akin? ayokong iwan si nanay. At di ko gustong mapaghiwalay tayo. Huwag mo na ko pilitin, ha? Pakiusap. Isipin mo naman. Shenmoksu, makinig ka. Pwede kong di muna kunin si Rian, pero kailang makipaghiwalay sa lalaking yun. Bulag ka ba? Nangahas ka pang saktan ako. Paumanhin po. Ako na ang bahala rito. Shenmoksu. Hoy! Halika't tingnan mo to. Katulong pala si Shenmoksu. Ikaw pala, ang dating prinsesa ng Angkan Shen. Di ko inakalang pagkatagal-tagal. Ganito na lang kababa ang lagay mo. Hoy, huwag kang magkakaila. Bagay na bagay sa'yo magsilbi. Mababang uri ka talaga. At saka, matagal na siyang hindi prinsesa dito. Alam na ng lahat. Si Jearu na ngayon ang prinsesa. Shenmoksu, di mo pa alam no. Pakakasalan ng kapatid mo ang una mong minahal. Si Fang Xiaoting. Magiging reyna na siya ng Angkan Fang. Para kang langgam na yapakan. Ano ang sinasabi mo, Shenmoksu? Totoong ba lahat ng sinasabi nila, Fang Xiaoting? Shenmoksu, wala ka bang balita? Sawa na sa'yo si Xiaoting. Siya mismo nagmungkahi na ipagbili ka kay President Chen. Noong malugi ang pamilya, nanay ko, ang nagligtas sa inyo sa hirap. Walang utang na loob ka. Nakisabuatan ka pa kay Shenjaya. Wala ka bang puso? Shenmoksu. Tinulungan kami ng nanay mo, pero kayong mag-ina, itinuring niyo akong aso. Walang pakialam sa nararamdaman ko. Nagpapakabanal-banalan ka. Ayaw mo akong palapitin. Nakakasuka ka. Fang Xiaoting, hayop ka. Bakit ka pa nakikipag-usap? Dalhin niyo sa bodega. Shenmoksu, ngayon si Jearu ang nag-iisang tagapagmana ng grupo Shen. Kung matalino ka, lumuhod ka na at humingi ng tawad sa kanya. Mabait at maganda si Jearu. Baka maawa pa siya sa'yo. Tagapagmana? Karapat dapat ba siya kung wala ang mga sapi kong hawak? Walang magiging tagapagmana ng Angkan Shen. Xiaoxu, may naiwan na testamento si ina. Kapag may nangyari sakit, ang lahat ng nasa ngalan ko, 30% na sapi, ay mapapasayo ng... Ikaw na magiging pinakamalaking shareholder. Sa panahong iyon, basta hawak mo ito. Puntahan mo si Tiyuhi. Tutulungan kanyang ayusin ito. Ina, anong sinasabi mong aksidente? Huwag mo nang ulitin yan, magagalit ako. Nag-iingat lang ako, anak. Anak kong babae. Dapat maging prinsesa kang... Hindi karapat-dapat si Jaya. Akala mo karapat-dapat ka? Alam kong pumunta ka sa probinsya upang magsilang ng anak sa probinsya ng lalaki. Ikaw ang malas sa mga asawa. Manirang puri, masamang babae. Dapat kang mamatay. Sige, patayin mo na ako. Huwag mo akong bantaan, Shenmoksu. Akala mo basta na lang nawala si ina? Ang totoo, kami ni Itay ang nagtulak sa kanya sa bangit. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ni ina. Kasalanan mo at ng hayop na iyon. Shenjayaru, hindi kita pababayaan ganyan na lang. Jearu, sa palagay ko, kung hindi mo siya paparusahan, hindi siya magpapakumbaba. Kayo ng dalawa. Puntahan niyo at hulihin siya. Bitawan mo ako. Ngayong araw na ito, lahat ng mahahalagang tao ay darating. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, magsisigaw ako. Ayaw mong mapahiya mamaya, di ba? Sumigaw ka. Maglakas loob ka. Sumigaw ka ng mas malakas. Gusto kong makita kung sino ang sasaklolos. Sasabihin ko, ikaw ang nang-akit sa nobyo ko. At nahuli kitang nakikipagtalik. Gusto kong malaman kung sino ang tutulong sa'yo, hamak na basurang. Magbitiw ka ng salita. Isang walang utang na loob na aso lang siya. Nakakadiring tingnan. Mayabang pa rin kahoy na kalabas ang dila. Jearu, kung ayaw niyang makipagtulungan, dalahin mo na lang ang puting papel. Ipirma mo siya. Ang laman ng papel ay pwede mong lagyan ng kahit mabuting idea. Shenmoksu. Pagkatapos kong tapusin ka, saka ko aayusin ang mga anak mong hayop. Jearu, wag mong gagalawin ang mga anak ko. Wag kang magmadali, papagsamahin ko na kayong pamilya. Fuyonshen. Shenmoksu, ano nang ingay mo rito? Hindi mo ka-level si Fuyonshen para tawagin siya. Si Fuyonshen ang lalaki ko. Shenmoksu, nawawalan ka na ng bait. Si Ginoong Fu ay nasa tuktok ng lipunan.
Hindi karapat-dapat sa kanya ang tulad mong hamak. Shen Maxu, nanaginip ka na naman sa tanghali. Puro kalokohan ang nasa isip mo. Sinasabi ko, si Fuyon Shen ang sa akin. Mataas ang standards ni Ginoong Ilang taon nang walang eskandalong naiugnay sa kanya. Wala kang karapatang isipin siya. Jayaru, sayangin mo pa ba ang oras sa kanya? Putulin mo ang kanyang mga daliri. Gasgasin mo ang mukha niya. Tingnan natin kung maglakas loob pa siya. Babaeng haliparot ka. Binigyan na kitang pagpipilian. Ikaw pa ang naghanap ng parusa. Wawasakin kong ang iyong magandang mukha. Fuyon Shen, tulungan mo ako. Yi Fu. Ang lakas ng loob niyong gambalain ang babae ko. Siya ang nang-akit sa nobyo ko. Kaya nga eh. Hindi ako nananakit ng babae, pero kung ang bibig mo maruruming magsalita, wala akong problema linisin yan. Matagal na kaming magkaibigan ni Muksui. Nagbibiro lang kami sa kanya. Muksui, sabihin mo nga kay Yi Fu. Zhangwanting Zhao Donger. Nakalimutan niyo na noon. Paano ko kayo pinakitunguhan? Hala Moksu, ang ganda ng bag mo. Yung limited edition na. 2 piraso lang sa mundo, di ba? Galing to sa nanay ko. Ipinadala pa mula sa ibang bansa. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Totoo ba yan, Moksu? Mahal na mahal talaga kita. Hirap na hirap ang negosyo namin ngayon. Nakakainis na talaga. Huwag kang mag-alala. Ganito na lang. Kakausapin ko ang nanay ko para bigyan kayo ng mga order. Maraming salamat, Moksu. Salamat. Ang bait-bait mo talaga, Moksu. Kayong dalawa'y mga traidor at walang utang na loob. Hindi kayo karapat-dapat kausapin ako. Paano mo gustong ayusin sila? Gawin sa kanila ang ginawa nila. Gantiin ang kaparehong para. CJ. Sino ang humipo kanina? Ikaw. Bastos ako. Wala akong hiya. Hayop ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Karapat-dapat akong paluin. Binatang Fu. Lahat to gawa ni Shenjero. Siya ang nanapak. Siya ang nagtapon ng inumi. Wala akong kinalaman dito. Ginoong Fang Shouting. Binatang Fu, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob. Bakit nakatayo lang kayo? Nag-aantay ba kayong ako mismo ang kumilos? Aray. Ginoong Fu, nagkamali ako. Hindi na ulit. Ay. Bastos talaga ako. Mali ako. Shen Jayaru, nung hinampas mo ako kanina, ang lakas mo no. Bakit ngayon mahina ka na? Ate, nagkamali ako. Hindi na ako magkakaganoon. Huwag mo akong hawakan. Ate, bigyan mo pa ako ng sansa. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi na talaga ulit. 7 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong layuan kayo, pero hindi niyo ako pinalalampas. Ngayon kayo ang namamakaawa. Hindi ba kayo nahihiyang maging katawa-tawa? Shen Jayaru, ayaw kong pero ang mabuting tao laging naabus. Sarili mong gawa ang nangyari ngayon. Ate, ako'y kapatid. Bakit mo ako ginaganito? Hindi ka pababayaan ni Papa. Sige, hindi rin kita palalampasin. Papagbayarin ko sa dugo ng ina kong biktima ng buhay ninyo. Hindi mo kailangang mag-abala para dito. Hayaan mo na lang ang iyong kasintahan. Ano pang hinihintay mo? Sino sa inyo ang mas malakas sumuntok? Papanagutin ko ang walang ambag. Masamang tao at manloloko ka. Nasiyahan ka na ba ngayon? Shen Jayaru, hindi pa tapos ang usaping ito. Simula pa lang ito. Ako na ang bahala dito. Salamat. Kumusta naman yung lalaki niya? Hindi man lang dumating para ipagtanggol ka. Nasa business trip siya. Sabi ko na, pangit ang taste mo sa lalaki. Sa oras na kailangan mo siya, wala siyang maibigay. Ano ba siya? Hindi tunay na lalaki. Uy, pala. Yung mga babae kanina, kalaban mo ba sila? Pwedeng sabihin ganun. Ginoong Fu, salamat sa tulong mo kanina. Pero paano mo nalaman nandun ako? Ang hotel na iyon ay pag-aari ng pamilya Fu. Nung pumasok ka sa hotel, agad kitang nakilala. Akala mo ba yung 360-degree security system? Biruan lang ba yon? Hoy. Yung leader na babae kanina nagsabi, miyembro daw siya ng pamilyang Shen. Tapos kapatid mo raw siya. E di ikaw rin ay miyembro ng pamilyang Shen. Si Shen Jayaru ay anak ng kabit. Pinagsundo siya ng tatay ko pagkasisilang pala. Magkasama kaming lumaki. Nung nawala ang nanay ko, gusto nilang makuha ang shares ko. Pinahihirapan nila ako sa lahat ng paraan. Akala mo basta na lang nawala nanay mo? Ang totoo, kami ng tatay ko ang nagtulak sa kanya sa bangin. Nay, ipaghihiganti kita. May utang sila sa'yo, pababayarin ko sila. Nang paulit-ulit na interes. E paano kung... Hoy. Ano, bakit hinimatay ang lola? Ay nako. Lola, anong nangyayari sa inyo? Yun Chen, matanda na ako. Kaunti na lang ang natitirang araw ko.
Noong nasa kumpanya ng Fu ako, nakita ko ang dalawang batang iyon. Mga anak mo siguro yan. Kailan mo dadalhin ang dalawang batang iyon, at ang kanilang ina? Uuwi na rin. Lola, wag nang magbiro. Masyado nang may sakit si Lola. Kahit simpleng hiling na yan, di mo magawa. Sige na, Lola. Gusto kang makita ni Lola, pasok na. Lola Fu, okay lang po kayo. Xiaozu, bakit ganyan ka? Nan, Xiaozu. Ikaw ang apos na manugang ko. Ha ha ha. Hindi nakakagulat noong unang pagkikita natin, nagustuhan na kita kagad. Palangga ka na pala ni Yunchen. Ha ha ha. Si Yunchen talaga ang makulit na anak, pinagtiyaga kayong mag-ina. Sa labas ng mahabang panahon, marami kayong pinagdaanan di ba? Ngayong nandito na ako. Hindi ko na siya pahihintulutang gambaling ka. Naku Lola, hindi na sumasakit ulo nyo. Nakilala ko ang apos kong manugang. Syempre gaman ang pakiramdam ko. Xiaozu. Yung dalawang bata, kailan mo? Silang ililipat sa bahay ng mga Lola, hindi po namin. Teka muna Lola, magpahinga ka muna. May importante kaming pag-uusapan ni Moksu. CJ. Hoy, maayos na usapan ha. Ano nung sinabi mo kanina kay Lola sa loob? Hindi naman anak mo sina Aldi at niya, di ba? Siyempre, kailangan kong ipaliwanag lahat kay Lola. Binabalaan kita, masama ang kalagayan ni Lola. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Hayaan na lang nating magkamali siya. Simula bukas, ikaw at ang tatlong batang yon ay lilipat sa bahay ng pamilya Fu. Bakit ko dapat pakinggan ang iyo? Bakit ako ang dapat makinig? Bibigyan kita ng pera para bilhin ang 3 buwan mong panahon. Ang tungkulin mo sa 3 buwang ito ay pasayahin si Lola. Gagawan pa ata ako ni Shen Jayaru ng masama. Kung maninirahan sa pamilya, mas garantisado ang kaligtasan ng mga bata. Deal na yan. Nako, ang paborito kong apong babae. Hahahain nako, labis kang pinagmimiti ni Lola. Hahaha. Ito naman ang aking mga apo sa tuhod. Si Rian, Nako, Ryan, halika't yakapin mo si Lola. Hala, hahaha, nako. Ay nako po, hahaha. Bigla na lang ay, may 3 na akong apo sa tuhod. Hahaha. Handa si Lola, nabigyan kayo ng gusali bawat isa. Ayos ba yun? Ayos, hahaha. Ang galing talaga ni inay. Ngayon may ama at lola na tayo. Wala nang magsasabi na mga anak-anak tayo sa labas. nagiging makasarili ba ako? Kailangan ng mga bata ang ama. Baka kailangan kong sabihin kay Fu Yunchen ang totoo. Ang angkan nating mga ay namana na hanggang sa henerasyon ni Yunchen. Ayos na, biglang dumami ang mga anak ko. Nako, labis akong nagagalak. Kailan ba kayo magpapakasal muli? Kami po, walang pahintulot ko. Walang papapasukin sa pamilya Fu. Bakit ka bumalik? Nanay, nakalimutan na ba ninyo? Naiisip niyong payagan si Yunchen na pakasalan ang babaeng may malabong pinagmulan. Ano ang ibig sabihin ng malabong pinagmulan? Si Xiaozu, nagbigay siya ng 3 anak sa ating pamilya Fu, bayani ng pamilya. At paborito kong manugang. Anong bayani? HMP. Itong mga batang ligaw. Wala akong nakikita. Anumang dugo ng angkan natin, hindi ko sila kikilalaning apo. Nanay, Tumigil ka, sarahan mo ang bibig mo. Huwag mong aapak-apakan ang mga apo ko. Mga anak. Lola ang maglalaro kasama ninyo. Opo. Opo, Lola, tara na, tara na. Dahan-dahan ha. Ikaw pala si Shen Mokzu. Ang mga babaeng katulad mo na nangangarap maging phoenix. Marami na akong nakita niyan. Ang pwestong may bahay ng Fu, hindi basta-basta lang mapupuno yan. inay. Si Shen Moksu ang ina ng mga anak ko. Maaari bang respetuhin niyo siya? Yunchen. Anong pangkulam ang ibinigay niya sa'yo, Kuya Yunchen? Huwag kang magpadala, nilinlang ka ng babaeng ito, at ikaw pa ang magiging salari. Huwag mong kalimutan, ako ang nakatali sa kasunduan sa'yo. Ano ang kinalaman ng kasal sa'yo? Hindi ko kinikilala yan. Yunchen. Saang aspeto ako kulang kumpara sa babaeng to? Sa pamilya at pinag-aralan, sa ganda at talino pinakamaganda sa libo-libo. Ano pang kulang para sa'yo? Inay, ilang beses ko nang hindi ako pakakasal kay Linman. Kung gusto mo siya, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Fu Yunchen. Maaga nang namatay ang tatay mo. Hirap na hirap akong nagpalaki sa'yong mag-isa. Akala mo ba madali yun? Ngayon dahil sa babaeng to, naglakas ka pang sumalungat sa'kin. Kung pakakasalan mo siya, huwag mo nang akong tawaging ina. Al, mali ang pagkakaintindi nyo. Wala akong balak na makinabang sa anak nyong lalaki. Imposible. Gamitin ang anak para makapasok sa pamilya. Kung may oras kang pagsabihan na, mas mabuti pang turuan mo ang anak. Sabihin mong huwag makipag-agawan sa custody. Sisiguraduhin kong kapag sumuko siya, aalis na kami ng mga anak sa pamilya. Wala akong kukunin kahit ano. Hindi ikaw ang dapat tumahimik. Nababaliw ka ba? Nagpapanggap lang siya sa ginagawa niya. Nagkukunwaring umatras para sumulit.
Kahit bilyon ang yaman ng pamilya Fu, walang babaeng ayaw magpakalat sa kanya. Pero ikaw na sinungaling na to, huwag kang umasang makakakuha. Dali-dalihin alisin yang anak labas na yan. Yang mga anak walang kahit konting pagkakatulad kay Yunchen. Di ko rin alam saan mo nakakuha ng batang labas. Pinapauwi na kayo ni tita. Di mo ba naririnig? Ayaw kong marinig ang katagang anak labas. Mula sa kahit kaninong bibig. Ito. Talagang anak mo ang batang ito. Hindi. Imposible. Peke ang DNA test report na ito. Ako mismo ang nagpad na test, hindi ito fake. HM. Isang anak lang ang mapapatunayan. Paano naman ang dalawang anak mo? Sino magpapatunay na mga anak mo silang tatlo? 6 na taon ng gulang ang mga bata, bakit ngayon ka lang nagpakilala? Hindi ko alam noon, ilan pang lalaki ang nakatulog mo. Nangangahas ka bang dalhin ang dalawa mong anak para mag-na-test sa akin? Sige, gawin na natin ngayon. Kung hindi ka naniniwala, mga anak ko at ni Fu Yunchen ang mga batang yan. Kung gayon, sabay tayong pumunta. Anong gagawin mo? Hindi pa ako namamatay. Wala kang karapatang magdesisyon para sa bahay na ito. Mga apo ko ang mga batang yan. Kung may opinyon ka, lumabas ka na lang dito. Tita, si Lola at si Yunchen, ayaw nila sa akin. Siguro mas mabuting umuwi na lang ako. Hindi pwede. Man, ilang taon na tayong magkasama. Para ka na ring anak na babae sa akin. Paano ko hahayaang iwan mo ako? Si Lola at Yunchen, nasilo lang ng sandali ng babaeng yun. Hintayin mong palayasin ko ang impostor. Pakakasalan ka ni Yunchen. Pero may anak na sila. Kahit pa may anak sila, ikaw lang ang kikilalaning manugang. HMPH. Habang hindi ako pumapayag, walang pag-asang makapasok sa pamilya. Tita, ikaw lang ang meron ako. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Ito, ano ba tong lahat na to? Kanina pa sabi wala kang interes sa akin. Ngayon lumalapit ka't nagkukusa. Huwag kang magsalita ng patapon. Planong lahat to ni Lola. Bakit ka pumayag sa hiling ng nanay na mag-na-test? Alam mo namang, hindi ko anak sina Aldi at niya. Bakit hindi ka na lang mamatay, Fu Yunchen? Dahil alam kong tutulungan ako ni Lola. Binabalaan kita. Huwag kang maglaro ng mind game sa akin. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Inay, ibabalik ko ang lahat. Para ipaghiganti ka. Shen Mopzu, nangangahas ka pang pumunta. Bahay ko ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Kabit ka na ng agaw ng tahanan. Anong karapatan mong magtanong dito? Ikaw. HMP. Binugbog mo si Jaro noong nakaraan. Nasa ospital pa siya ngayon. Humingi ako ng paliwanag sa'yo. Ikaw lang. Karapat dapat ka ba? Sige, salbaha. Nagmamalaki ka pa sa akin. Anong nasa kamay mo? Ibigay mo. Wala ka doon. Puta, nangangahas ka pa rito. Pinalayas ka na dito. Lahat ng gamit sa bahay na wala sa'yo ito. Iabot mo lahat ng maayos. Ibigay mo. Narinig mo. Iabot mo. Naglakas loob kang manakit sa akin. Guardia, hulihin ang magnanakaw. Kunin ang nasa kamay niya. Xiaozu, hindi dapat kang pumunta ng mag-isa sa tahanan ng pamilyang Shen. Masyadong mapanganib. Ginawa ng tatay mo ang lahat ng paraan upang mabawi ang mga shares na yon. Lahat ay aking tinanggihan. Salamat, Tio. Nakabangon ng pamilyang Shen dahil sa pagsisimula ng ina mo mula sa wala, saka lamang umunlad. Lahat ng ginawa niya ay para sa pamilyang Shen. Hindi inaasahan. Sa huli napunta sa wala. Ramdam kong labis na hindi patas para sa kanya. Tio, pakiusap, buhayin ang reserbang pondo na iniwan ng ina ko para sa akin sa Switzerland. Nais kong gamitin mo ang pondong ito upang tulungan akong lihim na makuha ang shares ng pamilyang Shen. Habang marami, mas mabuti. Walang problema, Xiaozu. Yamang handa ka ng bawiin ang kumpanya ng Shen. Kaya't lihim kitang tutulungang makipag-ugnayan sa dating tauhan at mga pinagkakatiwalaan ng ina mo noon. Maya-maya, susuportahan ka nila sa shareholders meeting. Salamat, Tio. Pakitingnan ang kasalukuyang kalagayan ni Shen Mopzu. Dapat masusing suriin. Pera ay hindi problema. Tandaan, huwag mong papansinin niya. 7 taon na. Sa wakas ay gumaling na ako. Panahon na para makita ko muli ang anak kong babae. Kuya Chengran, babawiin ko ang Shen Group. Si Yaoxu, ano man ang gagawin mo, susuportahan kita ka. Si Chu Cheng ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Kung matutulungan niya ako,
Lalaki ang sansa kong magtagumpay. Maxu, huwag kang mag-alala. Hihikayatin ko ang tatay kong tulungan ka. Kuya Chengran, noong buntis ako noon, muntik nang mamatay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon tinutulungan mo na naman ako. Gagawan kita ng paraan para mabawi ang utang na loob. Xiaoxu, hindi ko kailangan ng kapalit. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Sarili kong desisyon yan. Siya, itong babaeng lalakyera. Shen Maxu, Bakit ka nandito? bakit kasama mo tong lalaking? Siya. Siya ang asawa ko. Ama ni na Aldi at niya. Hindi siya basta lalaking kalye. Hoy, ako ang asawa ni Xiaoxu, Chen Ran. Dahil bumalik ka na, dapat kang maghiwalay kay Shen Moxu para sa diborsyo. Si Rian ay anak ko. Dapat mapunta sa pamilya Fu. Samantalang sina Aldi at niya. Wala kang pakialam sa kanila. At saka, mas mabuting buhay ang maibibigay ng pamilya Fu kaysa manirahan sa squatter area. Ano ba nang pinagsasabi mo? Diborsyo. Ang isyong ito. Igagalang ko ang desisyon ni Xiaoxu. Ang kanyang pasya ang susundin ko. Binabalaan kita. Huwag mo na siyang guluhin. Hoy. Yu Yanshen, anong problema mo? Bakit mo sinabi yun kay Chengran? Hindi kita papayagang magkita pa kayo. Bakit? Dahil kasapi ka na ng pamilya Fu, kaya sumunod ka na lang. Kahit sino nang gusto kong makita, karapatan ko yun. Wala kang karapatang mag-utos. Ikaw, Ano ba ang gusto mo? hindi ko papayagan. May amoy ka ng ibang lalaki. Nababaliw ka na. Kuya Yunchen, kakauwi ko lang mula sa abroad. Gusto kong magsanay sa Fu Company. Ano sa palagay mo, pwede ba, na maglaan ng posisyon para sa akin? Ang anak ng pamilyang Li ay magtatrabaho sa Fu Company. Baka hindi ito angkop. Anong hindi angkop? Man. Sa huli ay ikakasal din sa pamilya natin. Mas mabuting magkilala muna sa sariling family company. Iyon ay magandang simula. Kung ipipilit mong sumali si Linman. Kung si Xiaozu ay sumali rin para matuto. Inay. Si Manman ay graduate ng prestihiyosong universidad. May master's degree sa finance. At napakagaling sa trabaho. Si Shen Moxu naman ay walang formal na edukasyon. Noon ay paiba-iba ang trabaho. Wala siyang stable na hanap buhay. Ano ba ang kaya niyang gawin? Si Linman ay may mataas na pinag-aralan at mahusay magtrabaho. Pwede siyang ilagay sa planning department. Si Ini naman ay kulang sa experience. Kaya pwedeng samahan niya si Gunter Fu bilang personal assistant, basta alagaan niyang mabuti si Fu Yunchen. Ano? Hindi pwede. Hindi ka sang-ayon na maging assistant ni Fu Yunchen si Xiaozu. Kung ganun, si Xiaozu ay papasok din sa planning department. Matalino naman si Xiaozu. Madali lang sa kanyang matutunan. Nay, desisyon ko na ito. President Fu. Zuyon, ipaabot mo ang pagbati sa planning debt. Sabihan mo sila na, alagaan si Shen Moxu. Sige po, President Fu. Sandali lang, lahat. Sinabi ni Assistant Zuo na, kailangan ko raw alagaan ng mabuti ang bagong katrabaho ngayon. Assistant ng presidente si Assistant Su. Ang bagong empleyado na to. Kasintahan kaya siya ng presidente. Nabalitaan ko na ang darating ay napiling young lady ni President. Huwag kayong mausisa. Importanteng tao siya, kaya huwag niyo guluhin. Paglingkuran niyo siya ng mabuti, hindi magkakamali ang kanyang pinili. Sino kaya ang magiging young lady sa hinaharap? Ayan, ang nasa kaliwa. Nakasuot ng branded. Ang bag pa lang niya, halos 100,000 Cresby. Ang nasa kanan naman, mukhang mumurahin ang damit. Kahit gamitin mo pa ang mga daliri mo sa paa. Alam mo na kung sino ang magiging young lady. Hello, bagong katrabaho, Shen Moxu. Ikaw ang anak ng Lin Bru. Si Lin Man, hindi ba? Minister Wang, kilala mo ako. Oo naman. Dati kang pumunta sa kumpanya kasama si Ginang. Naaalala kita. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pumunta ako sa planning department para mag-aral. Manatili tayong mapagkumbaba. Pakinggan niyo akong lahat. Si Lin Man natin ay nagtapos sa sikat na universidad sa ibang bansa na bumalik matapos mag-aral doon. Kapag sumali siya sa planning department natin, ang ating planning department ay mas lalong sisikat, parang tigre na nagkaroon ng pakpak. Kayong lahat, kailangan niyong alagaan ng mabuti si Lin Man. Naiintindihan? Naku, Tara, halina at umupo. Ang ganda-ganda mo at napakabait mo talaga. Talaga nga. Si Emeline ay mababarin ang loob at magalap. Isang karangalan ang makatrabaho ka. Kami ang napapalad. Hoy, anong Shen? Ang tawag sa'yo, pumunta ka ng pantry at magdala ng kape. Gusto ko ng Amerikanong kape. MS, Lin. Anong gusto mong inumin? Bigyan mo ako ng isang cappuccino. Narinig mo? Bilasin mo. Naku, narinig mo na si Emeline. Bingi ka ba? Baguhan ka pa lang, wala ka ng mood. Kilos na nga. Ganyan talaga. Mga taong mapagsamantala. Mga palpak na tauhan ni Fu Yunchen. Maayos ba ang trabaho mo ngayon, MS, Shen? Hala, si Shen Moxu ba yan? Pangkaraniwan lang naman siya.
Akala mo naman close niya si Ast. Zero. Wala siyang koneksyon o impluensya. Dati siya'y naghahanap buhay sa kung saan-saan. Ngayon nakapasok sa pamilya Fu. Sa palagay mo paano? Hindi nakakagulat. Tingnan mo ang mukha niya. Mukha ng manlalako ng mga lalaki. Ganyang klaseng babae. Pumasok sa departamento namin. Nakakadiri talaga. Merong welcome party mamayang gabi. Samantalahin natin yon. Papaalisin natin siya kay Pres. Wang. Ito ang regalo ko para sa inyong lahat. Sana magustuhan ninyo. Naku, balabal mula kay Lola Wangi. Binibining Lin, ang bait-bait mo talaga. Hala! Pabango ng Hermes. Talagang maginoo ang angka ni Binibining Lin. Mga regalong ibinigay. Lahat ay deklase. Set ng Dyer lipstick. Binibining Lin, talagang mahal na mahal kita. Basta nasisiyahan kayo. Shen Maxu. Anong regalo ang inihanda mo para sa lahat? Ako, hindi ko alam. Pagdalo sa welcome party, kailangan maghanda ng regalo para sa lahat. Di wala kang napaghanda? Sobra ninyong pinagbibigyan. Sino ba talaga si Binibining Lin? Sino naman siya? Kahit may 2 miles ang layo, amoy pa rin ang katawan niya. Siya ay, niwala siyang karapatang magligpit ng sapatos ni Binibining Lin. Shen Maxu. Narinig ko na ang balita. Daw nakakuha ka ng promotion dahil natulog ka kay assistant. Bakit hindi ka humingi ng mas malaking allowance sa amo mo? Hindi ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Ang baho ng hininga mo. Ikaw na babae, sinira ng mga lalaki. Nagsasabi pang mabaho kami. Makipagtrabaho sa'yo, kami pa ang madudumihan. Tumahimik ka na lang. Pwede kitang i-report. Amoy sira pa ring isda. Ikaw talaga ang mabantot na isda. Buong bar, nangangamoy dahil sa'yo. Nakakadiri talaga. Tumigil ka dyan. Pagkatapos ako insultuhin, aalis ka na lang. Tingnan mo, hindi kita pababayaan. Shen Mopzu, unang araw mo pa lang sa trabaho, nanapak ka na ng kasamahan. Ang tapang mo talaga. Kahit may nakabantay sa'yo sa likuran, dapat alam mo pa rin ang limitasyon mo. Secretary Wang, wala siyang respeto sa'yo. Tama na. Huwag kayong magingay, huwag niyong ikahiya ang sarili niyo sa publiko dahil si Binibining Lin ang nagsalita na. Ang isyong ito ay tapos na. Yang Shen na yan. Magpakumbaba ka na lang, humiling ka ng tawad. Ang usaping ito ay settled na. Shen Maxu. Si Binibining Lin ay kasintahan ni President F. Magiging First Lady ng Few Group. Kung hindi mo siya susundin, parang naghahanap ka ng kamatayan. Kasintahan ni Emily Gontour, Reyna ng Chuan Group. Siya lang ang nagdeklara nun. Kinilala ba ni Fu Yonshen? Kung ganyan ang sasabihin, ang anak ko ay siyang tunay na tagapagmana ng Few Group. Anak, sa labas ka na, nang ahas ka pang magsalita. Ni hindi mo alam kung kaninong lalaki nagmula. Nang ahas ka pang lumapit sa Few Group. Shen Mopzu, nang ahas kang manapak sa akin. Anong problema? Kailangan bang pumili ng araw para sa pakin ka? Shen Moksui, naniig ka kay Binibining Lin. Si Binibining Lin, isang kisap lamang ng daliri niya. Kayang pumatay sa'yo. Kung may hiya ka, mag-apologize ka na kay Binibining Lin. Baka bigyan ka pa niya ng pagkakataong Hindi ka ba marunong humingi ng tawad? Ako na ang magtuturo sa'yo. Sige, turuan mo ako, para makita ko kung tama ang pagkakayuko mo sa paghingi ng tawad. Bitawan mo ako, bitawan. Ikaw. Secretary Wang. Si Shen Moksui na ito. Dapat ipagtanggol mo ako. Shen Mopzu, ano sa palagay mo ang katayuan mo? Mag-ingat ka at tatanggalin kita. CJ, hihintayin kita. Ha? Nababaliw ka na yata. Loko ka na talaga. Filian Shen, bakit ka nandito? Sumakay ako ng kotse. Sinadya mo bang sunduin ako? Masyadong ew. Nagkataon lang na dumaan ako. Pangulong Fu, ayon kay MS, Shen, pupunta siya ngayong gabi sa welcome party ng planning department. Baka siya malate umuwi. CJ, naiintindihan ko. Sino ang kasama mong uminom? Ang lakas ng amoy ng alak. Hindi na ako inom ulit. Kakaiba. Bakit ang sunod-sunuran niya ngayon? Aldo, kailan ka uwi? May mahalaga at misteryosong gagawin pa ako. Maaga pa ang uwi ko. Nahanap na si Papa. Ano pa yung misteryosong yun? Hindi ko naman sinabi na siya ang tatay ko. Kailangan ko pa siyang testihin. Presidente po, nahuli na ang hacker na hinahanap mo. Narinig kong hinahanap mo ako. Kuya Ra, ang tagal kitang hinanap. Ginawa ko lang. Hack ng ilang beses sa computer mo. Kailangan ba masyadong seryosohin? 6 na beses mo akong hinak sa isang linggo. At tuwing ina-upgrade ko, ang firewall ko, mas mabilis mo itong nababipas. Hindi ako ang mabilis. Mahina lang firewall mo. Kuya Ra, nais kitang imbitahan na magtulungan tayong gumawa ng world-class na firewall. Walang problema sa presyo. Pwede kang magpresyo ng gusto mo. Pwede tayong magkasundo. Pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. May balak ako. Sa taunang pagdiriwang ng Fu Group. Opisyal na ipapakilala ang mga anak sa kanilang mga ninuno. At ihahayag din si Xiao Zhu bilang bagong ginang ng Fu. Ina.
Ang usapin ito, bakit hindi mo muna ako kinonsulta bago ka gumawa ng desisyon? Ako ang may kapangyarihan dito, wala nang pag-uusapan. Hindi ba't napagkasunduan natin 3 buwan nakalipas? Bakit may bagong pagdiriwang ngayon? Lola, kung may mga paghahanda para sa selebrasyon, hayaan nating si Zuyon ang bahala. Hehe, sige, sige. Ang taunang pagdiriwang ng Fushi Conglomerate, ang pinakamahalagang araw sa ating taunan. Lahat ng shareholders at empleyado ay dadalo. Maraming kilalang personalidad ang imbitado. Bigla mo bang binanggit ang mga anak sa labas ng kasal? Anong implikasyon niyan? Paano titingin ang mga tao sa angkan? Wala na bang halaga ang reputasyon natin? Ang mga batay may pangalan at apelyido. May ama't inang tunay. Paano sila maituturing na illegitimate? Ikaw pa namang lola ay lalong nawawalan ng galang sa pagsasalita. Ina. Fu Yonchen, hindi ba't napagkasunduan na magpapanggap lang tayo ng 3 buwan? Bakit nangako ka kay Lola na sa selebrasyon ay ilalantad ang tunay na pagkatao ng mga bata? Ano nang ibig sabihin nito pagkatapos kilalanin ang mga ninuno at magbalik sa pamilya? Paano ko sila maitatakas? Sumang-ayon ako sa kanya para mapasaya si Lola. Gampaan lang ang papel mo at magpanggap ng maayos. Tanging mga top bilyonarya ang may 7-star black card na walang spending limit. Heto, kunin mo. Ano nang ibig sabihin nito? Bumili ka ng disenteng damit para hindi ako mapahiya sa selebrasyon. CJ. Ikaw ba ang nag-entertain sa kanya? Welcome po, Nona. May maitutulong ba ako? Mukhang maganda ang paldang ito. Hindi mo ba alam ang patakaran dito? Ang bautike namin ay kilalang luxury brand sa buong mundo. Ang presyo ng damit na ito ay 250,000 kres. Kung pagsasamahin ang mga damit mo, aabot kaya sa 205? Kung di kaya, wag mo nang hawakan. Tama ka nga. Nakakainis ka talaga. Nag-iikot lang ako, may nakakatagpo akong basura. Nandito na si Emily. Anong kailangan mo? Kukunin ko para sa'yo. Gusto ko yung palda. Ang galing ng taste mo, Emily. Ang kasuotang ito, galing sa Paris Fashion Week collection namin. Pinakabagong design. Para lang sa tulad mong may extraordinary appeal, ang karapat dapat magsuot ng gown na ito. Ako ang unang nakakita, di ba? Una ka man makakita. Ano naman, kaya mo ba bilhin? Ito ay world-class luxury brand. Isang buttons lang nito, katumbas ng 2 buwan mong sahod. Umalis ka na lang. Hoy and Dinishen. Anong ginagawa mo dito? Nakakaabala ka talaga. Si Ineslin kasi, bibili pa ng maraming damit mamaya. Mga walang kwentang tao, dapat patalsikin na agad. Sige na nga. Ikaw, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang business namin. Customer din ako na namimili ng damit. Bakit ako dapat umalis? Pangkaraniwan ka lang. Walang kwenta kung para kay Imeslin. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng guard. Punta ka dito sandali. Maliban dito, yung iba, ipak lahat. Ano? Tama ang narinig mo. Ipak mo lahat ng to. Talagang kalokohan to. Alam mo ba magkano mga to? Ito sa gitna, Global Limited Edition. 388,000 krasbu ang presyo nito. Shen Mokzu, dapat alam mo ang lugar. Ikaw talaga. Magsasawa ka sa kakaswipe. Kahit isa dyan, di mo kayang bilhin. Anyway, kung mabili niya to, gagapang ako palabas dito. CJ, ikaw lang. Di masaya iyon. May sasama ba sa kanya? Paggagapang, gagapang talaga. Sabay kami gagapang. Paano na tong mga damit? 20 minimong halaga. Isa 0 is panandang pandagdag grasby ang total. Di ako naniniwala. Kayang gumastos ng ganun kalaki. CJ, card ang gagamitin. Sira ba tong card? Di ko to nakita dati. Baka grocery card lang to. Siya siguro, ni grocery card di kayang bilhin. Ang dumi nitong card. Baka galing sa tambakan ng basura. Kadiri talaga. Miss, may maitutulong ba ako? Aasikasuhin na kita. Manager, bakit ka nagpapakababa sa ganyan? Ang humble mo masyado. Walang kwenta to. Alam mo ba to? 7-star Global Limited Black Card to. Paano siya nakakuha ng 7-star black card? Nagpapanggap lang yan. Ni ako di pa nakakita nito. Peke tong card. 10 dagdag years na ako sa trabahong to. Imposibleng mali ako. Tunay o peke, ay swipe mo, malalaman din. Pero na. Ganyan talaga. Mahilig talaga ang mga babae sa shopping. Espesyal na 7 bituin na black card. Maligayang pagdating sa aming VVIP na mamimili. May eksklusibong pribilehiyo kayo sa aming tindahan. Handog namin ang pinakamahusay na serbisyo. Paano nagkaganito? Peke siguro ang card na yan. Manager mo, bakit di mo pa i-verify ng maayos? Tumahimik ka. Ayaw mong humingi ng paumanhit sa aming VIP na may 7 bituin na black card. Manager ko,
Manager, sigurado ka bang klaro ito? Itong babaeng to, huwag ninyong duda ang aking profesionalismo. Huwag kayong mag-alinlangan sa aming pitong bituin na Black Card VIP. Hoy, bakit ganyan ang ugali mo? Paano ka nakikipag-usap kay Emrali? Paumanhin po, itong babaeng to, sinusunod ko lang ang patakaran. Simula ngayon, unahin natin ang aming pitong bituin na Black Card VIP. May iba pa po ba akong matutulungan? Sabihin niyo lang po. Ayaw ko sa kanya, tanggalin niyo na. Pasensya na, hindi ko talaga alam. Pakiusap huwag niyo akong tanggalin. Pakiusap huwag niyo akong tanggalin. Bulag ka ba? Sinong nagutos na mambastos ka ng tao? Simula bukas, hindi ka na magtratrabaho rito. Lumayas ka na ngayon din. Hindi naman masama. Pwedeng pagtuunan ng pansin. Oo. Mula ngayon, siya na ang bagong manager dito. Espesyal na maglilingkod. Paumanhin po, mga iginagalang na may-ari ng pitong bituin Black Card. May iba pa po ba akong maitutulong? Arf, ang daming langaw. Laging nag-iingay sa tenga. Nakakairita talaga. Sobrang nakakabwisit. Eh di paalisin mo. Hindi, ang ibig kong sabihin, mga bisitang ito, ipaalis mo silang lahat. Ay, mali pala. Mukhang gusto nilang gumapang palabas. Shen Maxu. Ikaw, sobra ka na. Nona Lin. Ano nang gagawin natin? Huwag kang makisama sa mga walang puso at walang delikadesa. Huwag kang bababa sa kanila. Umalis na tayo dito. Shen Maxu, maghintay ka lang. Halika na. Kaya kitang tulungan. Gusto mo bang makipag-alyansa? Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang importante ay, lahat tayo gustong mamatay si Shen Mux. Meron ka bang plano? Si President Chen ng Youth Group, matagal lang gusto si Shen Mux. Kailangan mo lang magbigay ng konting udyok. Tiyak na gagawa siya ng aksyon. Shen Moxu, mukhang isa ka ng sira-sira. Gusto ka pa kayang pakasalan ni Kuya Yun Chen? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. President Fu, may problema. Nakidnap si Miss Shen. Mahal, sa wakas, nagising ka na. Sino ka? Bakit mo ako dinala dito? Mahal ko, nakalimutan mo na ba? Noong mga nakaraang taon, ipinagbili ka ng tatay mo. Sa akin. Kung hindi ka nakatakas noong gabing yon. Matagal na kitang pagmamayari. Ikaw pala. Oo, ngayon, aalagaan na kita ng maayos. Halika na. Ikaw, bitawan mo ako. Say. Mahal ko, hindi ko inakalang. Makalipas ang maraming taon. Ang katawan mong ito, at mukhang ito ay parang 18 taong gulang pa rin. Nakakalunod ang ganda. Babalaan kita. Babae na ako ni Presidente Fu Yunchen. Kung mahahawakan mo ako, hindi ka pababayaan ni Fu Yunchen. Fu Yunchen, huwag mo akong takutin. Pagkatapos kong masaktan, isang basura ka na lang. Tingnan mo ang kamerang iyan. Naka-record ito ng 24/7. May record nito, ang pagpapakalantad mo, lahat ng eksena. Pagkatapos, ipalalabas natin sa internet. Baka sakaling, maging sikat ka pa online. Tama na, bitawan mo ako. Ang lakas mo. Saklolo. Tulong. Sasabihin ko sa'yo, kahit umiyak ka ng dugo, walang sasaklolo sa'yo. Lahat ng babaeng target ko, wala pang nakakatakas, sa kamay ko. Subukan mong lumaban. Ipagpatuloy mo yan. Mas lalo kang umaalma, mas lalong nag-aalab ang apoy ko. Ngayong gabi, hindi kita papatayin, o di na ako, Chen. Fu Yunchen, bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya, huli na ako. Ang kapal ng mukha mo, hawak mo pa ang babae ko. Presidente Fu, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Presidente Fu. Di ko alam na girlfriend mo siya. Kahit bigyan mo pa ako ng 100 na tapang, di pa rin ako maglakas loob, Presidente Fu. Tawagin ang mga tao. Peraltahin siya, ihagis sa kulungan. Hindi na siya makakakita ng liwanag ng araw. Hindi ganun kasimple ang problema. May mastermind sa likod nito. 2 beses na kitang iniligtas. Paano mo babalikan ang utang na loob? Tatay, nanay, pwede ba ako matulog kasama ninyo mamaya? Siyempre pwede, anak. Halika. Dito, kwentuhan kita ng istorya. Noong unang panahon may pengin.
Lumangway mula Antarctica papuntang Arctic. Naglangway siya ng naglangway. Pagdating sa Arctic, gusto niyang makipaglaro sa polar bear. Xiaozu. Tinulungan na kita. Nakakuha ng 10% shares. Nitong mga huling araw, lihim kong kinontak ilang Shen shareholders. Sa susunod na shareholder meeting, susuportahan ka nilang maging chairman. Salamat sa efforts mo, Tito Z. Ngayon, 30% shares nasa nanay mo. Plus, 0% na sa'yo. 40% total shares na tayo. Pero para manalo bilang chairman, kailangan, mahigit 50% shares kailangan. O kaya sa shareholder meeting, kailangan majority vote para manalo ako. Kung ganun, kukontak pa ako ng ibang shareholders. Di na ako makapaghintay pa. Gumagalaw na si Shen Jayaru. Kahit di ako maging chairman, pasok muna ako sa kumpanya. Sige, Xiaozu. Bago ka bumalik sa Shencorp, gusto mo bang dalhin ang mga bata sa villa na iniwan ng nanay mo? Nakausap ko na ang mga katulong at chef. Pwedeng-pwede na kayong lumipat. Ako at si Fuyan Shen, may 3-month agreement pa. Sa ngayon, di pa ako makalipat. Maghintay ka pa. Sige. Kapag decided ka na, tawagan mo ako. Hi Aldo, naalala mo ring tawagan ang nanay mo. Nay, alam ko. Maayos ka bang nag-iingat? Si Ryan at Oldie. Regular din nagsusumbong sa akin. Kaya kampante ako. Ang talino mo talaga. Kailan ka uwi? Gusto mo sunduin kita? Nay, wag mo kong pakialaman. May surprise akong malaki para sa'yo. Anong surprise yun? Abangan mo na lang. CJ. Ako'y mag-uusap sa ilang kliyente. Pumunta ka sa lounge at tingnan mo muna ang mga bata. Alangan. Hoy, Shen Moxo. Bakit ka nandito? Taunang pagdiriwang ngayon ng Few Group. Ang lakas ng makeup mo. Baka naman, gusto mo na naman mangakit ng lalaki. Maraming executives ang dumating ngayon. At mga importante ring personalidad. Perpektong pagkakataon para makipag-socialize. Tabi ka. Kulang pa ba si Zuo bilang assistant? Gusto mo ring lumapit sa presidente. Parang pala kang nangangarap kumain ng gansa. Walang hiya, wala sa lugar ang mga pangarap ni Shen Muxu. Umalis ka na rito, hindi para sa'yo ang lugar na ito. Probinsyanang hindi dapat nandito. Shen Muxu. Nagbihis lang ng maayos ay akala mo na. Panaginip lang yan. Huwag kang humarang sa daan, di mo ba alam? Shen Moxo. Ingatan mo ang salita mo. Huwag ka nang umasa na dahil may kakampi ka tulad ni Assistant Zuo, ay pwede ka nang gumaon ng basta. Sa huli, si Assistant Zuo ay walang iba kundi isang aso sa likod ni President Fu. Paano kung malaman ni President Fu na tinutulungan ni Assistant Zuo ang kanyang kabit na gumamit ng illegal na credit card at nanira sa kanyang nobya? Matiyak ang pagtatanggal sa kanya sa oras na iyon. Na walang katulong, titingnan kung magwala ka. Ngayong gabi, i-anunsyo ni President Chua ang kasal kay Miss Lin. Naagrabyado mo na si Miss Lin noon pa. Pagkatapos maging asawa ni President, tiyak na paalisin niya kayo ni Zuyo sa Few Corporation. Sa panahong iyon, kayong dalawa, maglalakad na lang sa kalsada sa hangin. Oh, talaga? Sino ang gustong paalisin nyo sa Few Corp? Presidente po, dumating ka rin. May eye report ako sa inyo. Itong si Shen Moxo ay sobra na ang kalokohan. Ginamit niya ang di dapat na relasyon kay Assistant Zuo. Nagpa-power trip sa planning department at nanggulo kay Miss Lin. Di ko na talaga kaya panoorin ta. Ang Fu Group, hindi papayag. Sa daga niyang mambubulahaw. Dapat niyo siyang tanggalin. Zuyon. Ganito ba lagi ang solusyon mo sa problema? Presidente Fu, paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Presidente Few, nung nasa bar si Shen Moxu, napakapangahas, hinampas pa niya si Miss Lin. Ang mahal na dalagang si Miss Lin, na magiging asawa ng si. Paano matatanggap ang insultong to? Dapat panig ka kay Miss Lin. So nanapak ka ng Pinagsakyan ko talaga siya. May problema? Mabangis na pusang gala pala to. Presidente Few, huwag mong pakawalan ang babaeng to. Siya. Walang galang. Sino ka ba? Manghamak ka sa asawa ng presidente. Nagsasawa ka na sa buhay? Hala. Ito, kalihim Wang. Pinaalalahanan na kita. Naalagaan ng maayos ang First Lady. Mukhang hindi mo. Pinapansin ang mga sinasabi ko. Ano? Si Shen Moxie ang asawa ng presidente. Hindi ba si Miss Lin ang First Lady? Yan nga. Ang tapang ninyo. Kahit ang kabiyak ni Presidenteng Few ay inyong ginambala. Ngayon ay bigyan kayo ng leksyon. Kung hindi nyo malalaman, ang lugar na ito ay Few. Presidenteng Fu. Presidenteng Fu, ay patawad ninyo ako ngayon. Talagang hindi ko alam na si Miss Shen ang First Lady. Presidenteng Few, kami ang may kasalanan. Kaming mga walang modo.
Dapat di namin gambalain ang First Lady. Shenmue, hindi po First Lady. Nakikiusap kami ng kapatawaran. Kami ang mga salbahe at masasama. Huwag ninyong pansinin ang mga hamak naming nilalang. Hindi ako nanggugulo. Pero kung ako ang guluhin, kapag may gumambala sa akin, gagantihan ko ng 100 beses. Mga panahong kayo ang laging naninira sa akin. Ngayon naman ay humihingi ng kapatawaran. Hindi ba't huli na ang lahat? Tawagin ang mga tao. Itapon silang lahat. Huwag nang empleyuhin kailanman. Lumabas na kayo rito. Opo, alis. Samahan mo muna ako kay Lola. Wala na tayong oras. Ngayon ay isang masayang araw. Ika-30 anibersaryo ng Grupo Fu. Sinasamantala ko ang pagkakataong ito. Nais kong ay anunsyo. Isang magandang balita sa lahat. Halika, Yun Chen. Dalhin mo agad si Xiaozu sa entablado. Ito ang magiging asawa ng aking apo. Si Binibini Shen Muzu. Sandali lang. Si Shen Muzu. Hindi karapat-dapat maging kabiyak ng pamilyang Fu. Bakit ka nagkakagulo ulit, inay? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko pag-uusapan ang pinagmulan ni Shen kung karapat-dapat sa pamilyang Fu. Ang ugali pa lang niya ay hindi nakatanggap-tanggap. Noong una, hinala ko talaga. Magulo ang buhay pribado niya, pero walang naniniwala. Ngayon, may tunay akong ebidensya na magpapatunay siya ay isang walang hiya. Tama si tita. Huwag nating sirain ang pangalan ng Fu. Dahil sa taong katulad niya, dapat nating ibunyag ang totoo niyang pagkatao. Makikita ng lahat ang katotohanan. Nanay, sobra ka na. Anak ko, para sa ikabubuti mo ito, inay. Gusto mo bang hayaan ang isang babaeng malandi na maging parte ng pamilya natin? Shen Muzu, wasak na ang pangarap mong yumaman. Galit na galit ka no, huwag kang magkunwari, kaya mong maging baliw. Chen Dahay, hindi ba't may mga video ka? Hindi mo ba tiningnan kung may magagamit? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang magpaliko ng usapan. Pinagkanulo mo si Kuya Yun Chen. Nandito ka pa rin. Xiaozu, naniniwala ako sa'yo. Inay. Nandito na ang katibayan. Protektahan mo pa siya. Sabi ko na nga ba, ang pamilyang Fu, hindi papayag sa ganito. Pasok ng babaeng imoral. Huwag kang magmadali. Pag-usapan natin ang ebidensya. Meron talaga akong dala. Pakinggan nating lahat ito. Pangulong Chen, nababalitaan kong laging nasa isip mo si Shen Moxu, yang dalagang taga-angkan ng Shen. Sayang na nakapuslit siya noon. Sino kayang mapapalad na makukuha siya? Ito ang itinerary niya. Dito, siguradong mahuhuli mo siya. Bakit mo ako tinutulungan? Siyempre, hadlang siya sa mga balak ko. Ano naman ang gusto mo? Kasando. Hindi talaga halata. Ganito pala si Binibining Lin. Talaga nga, nakakatakot talaga ang inggit ng babae. Kung ako si Ginoong Fu, di ko rin siya pakakasalan. Masyadong mapanira. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Peke yung recording na yan. Wala akong kinalaman kay Chen Dahay. Linman, sinabi ko bang ikaw yung boses dito? Ikaw at si Chen Dahay. Bakit ang bilis mong umami? Kusang loob kang nagkumpisal. Binibining Shen, anong pakay mo dito? Wasak na ako dahil kay Fu Yun Chen. Dito na ako tatanda sa bilangguan. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Naaawa lang talaga ako sa iyo. Yung gumamit sa iyo. Alam na si Fu Yun Chen ang nasa likod ko. Pero pinapahamak ka pa rin sa akin. Hindi ba ito masyadong malupit? Kung may ebidensya ka, napatunayan ang utak sa likod. Baka, matulungan kitang makiusap kay Fu Yun Chen para bawasan ang sentensya mo. Seryoso ka ba dito? Siyempre. Shen Moxu, matagal na kayong nagtutulungan ni Chen Dahay. Para suran ako, ikaw. Sa huling hininga, matigas pa rin ang ulo. Akala mo ba kung bakit? Di ko binuray ang mga litrato sa cloud. Para mahuli ko, ikaw na mastermind nito. Cloud Drive. Yang litratong iniwan mo sa akin. Sinadya mo yung pag-iwan. Si Chen Dahay ay hindi naman gaanong banta. Ikaw, babaeng ahas, ang tunay na dapat pag-ingatan. Kuya Yun Chen. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa'yo. Para sa'yo ang lahat ng ito. Bakit mo ako Gina ganito? Huwag ka nang magdahilan pa. Dahil ba ito sa akin? Para lang to sa sarili mong interes. Alam kong may paninira kay Xiaozu. Kahit matanda na ako. Kaya ko pa rin kilatisin ang tao. Di tulad ng ibang bulag ang puso't isip. Ang babaeng mapagpanggap na itinuturing pang kayamanan. Hayaan mo siya, gumamit ng matatamis na salita laban kay Xiaozu. Inay. Talagang hindi ko alam. Di ba dapat tinutulungan mo ako? Kausapin mo naman sila para sa akin. Tita, Linman. Labis kitang ikinadismaya. Hindi kita kailanman inutusan na gumawa ng ganitong kasamaan. Nauto rin si Inrek Fu ng ibang tao. Kung hindi, sinong magpapaubaya? Sa babaeng balakyot na manatili sa tabi niya? Baka isang araw siya mismo ang makagat. Nakakatakot talaga. Shen Moxu, tumahimik ka. Lahat to dahil sa'yo, puta ka. Hindi kita papayagan. Ikaw ang dapat manahimik. Mula ngayon,
Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kung hindi, itatapon kita parang basura. Zuyon, Bitawan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Buti naman at ang mga bata, hindi masyadong nagulat. bakit ka pumunta kay Chen dahil nang hindi mo ako sinabihan? At saka, siya ang iyong ina. Natatakot ka ba na hindi kita tutulungan? Shen Moxue, sabihin ko sa'yo, pagpasok mo sa pamilya Fu, at naging nobya kong si Fu Yonchen, walang sinuman ang makakaabala sa'yo. Sino ang pumayag na sumali sa pamilya? Sino ang naging nobya ko? Huwag mong kalimutan, ikaw ang opisyal na hipag ng pamilya Fu. Ikaw, babaeng hamak ka. Ano bang masamang plano ang ginawa mo? Hindi mo sinira ang reputasyon ng babaeng yun. Ako pa ang Maple Ayes sa pamilya Fu. Ano? Paano nangyari ito? Ngayon kahit si Madam Fu ayaw akong tulungan. Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan ba si Miss Lin? Ikaw ang prinsesa ng pamilya Lin. Ang pamilya Lin ay may kapangyarihan at impluensya. Paano ka matatakot sa walang kwentang Shen Mox? Totoo yan. Dagdag pa. Sa pagkakaalam, ayaw ni Madam Chuan sa mahirap at mahilig sa mayaman. Ipakita mo lang ang iyong sinseridad sa kanya. Magiging mabuti na siya sa'yo. Shen Maxu, muling nakaligtas ka sa peligro. Pero huwag kang magyabang. May paraan ako para pagtuunan ka ng pansin. Tita, masyado kong minahal si Kuya Yunchen. Kaya naman, bigla akong naging tanggang ganyan. Tita, nakita mo akong lumaki. Hindi mo ako tatanggihan bilang manugang, di ba? Hindi ako ang ayaw sa'yo. Si Yunchen ang. Tita, sinabi na ng tatay ko. Ibibigay niya sa akin ang 20% shares ng Lin family bilang dowry. Basta pakakasalan ako ni Kuya Yunchen. Mapapasa kanya ang mga shares na yun. Tita, tulungan mo ulit ako. Man, bumangon ka muna. Tita, pinatawad mo na ba ako? Galit pa rin ngayon si Yunchen. Sa mga huling araw na ito, huwag ka nang magpakita sa harap niya. Maghintay ka ng ilang araw, kakausapin ko siya. Sige. May natagpuan akong impormasyon tungkol sa nanay mo. Tama ang sinabi ni Shen Jaya. Ang pagkamatay ng nanay ko, may kinalaman talaga sa kanila. Sigurado kang ilalabas mo ang katotohanan. Pagkatapos mong ilabas ang katotohanan, hindi lang kapatid mo, maging tatay mo ay Mula nang patayin niya ang nanay ko, at ipagbili ako sa masasamang tao. Hindi na siya karapat-dapat maging tatay ko. Kuya Chengran. Ngunit sa dokumentong ito, kulang pa ng isa, patunay na direktang pumatay sa ina. Kailangan pa kitang gambalain, para maghanap ulit. Walang problema. Xiaoxu. Pagkatapos mong maghiganti, pwede mo bang isama ang mga bata para manirahan sa ibang bansa kasama ko? Nakapangako ako, hindi kita pababayaan habang buhay. At ituturing ang mga batang iyon na parang tunay kong anak. Ako. Hindi ko kayang sumang-ayon. Dahil ba kay ama ng mga batang iyon? Paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mula nang makita ko siya noon, naintindihan ko na bagay kayong dalawa. Ano man ang desisyon mo, pagigihan ko ang buhay mo. Fu Yonshen, anong ginagawa mo? Shen Maxu, nasabi ko na ba sa'yo na huwag nang makipagkita sa lalaking iyon? Binabaliwala mo ang sinasabi ko. Sino ka ba para sa akin? May karapatan kang utusan ako. Magkayakap sa harap ng mga tao sa liwanag ng araw. Gusto mo bang ipagsigawan sa buong kumpanya na sinira mo ang puso ko? Fu Yonshen, kaibigan ko lang si Chengran. Malinis ang aming relasyon, hindi tulad ng iniisip mo. Kaibigan mo ba siya? O asawa mo na pala? Ano ba problema mo? Sinungaling ka talaga. Alin dito ang totoo sa mga President Fu? Ito ay, may papaliwanag ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Hello. Ano? Na-aksidente si Aldi at niya. Yunchen, Xiaozu, sa wakas dumating kay. Lola, o kayang mga bata, paano nangyari to? Kasalanan ko to. Gusto ko sanang isama si Aldi at Nia para bumili ng laruan. Hindi ko akalain, hindi ko sila nabantayan at tumakbo sa kalsada. Sino ba kasing may sabi na sumuwi sila? Sanay silang maglaro sa labas, kaya hindi nakakapagtaka na nabangga sila. Tumahimik ka. Ang dalawang batang to, mga apo mo rin sila, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Nawala ng maraming dugo ang mga bata, pero sa blood bank, kulang ang RH negative na dugo. Sino ba sa inyo ang mga magulang? Huwag mong sabihin ang mga batang to ay tunay na anak ni Yunchen. Yunchen, hindi ba RH negative ka? Dali, salinan ng dugo ang mga bata. Fu Yonshen, Aldi at niya. Talagang mga anak mo. Bilisan mo, tulungan mo sila. Dok, pagsalin mo ng dugo ko. Shen Maxu, dapat ka rin magsabi sa akin ang totoo ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, nanganak ako ng kambal. Ang ibig mong sabihin, Rian, Aldi, niya. Lahat sila ay anak ko. May isa pa pala si Aldo. Kung hindi ka naniniwala, pwede nating ipad na test ang mga bata. Kaya pala sinasabi ni Lola, nakamukha ko raw si Aldi.
Shen Maxu. Bakit mo kailangang paulit-ulit akong lokohin? Natatakot akong bawiin mo ang mga anak ko. Anak ko rin sila. Wala kang karapatang aliisin ang karapatan kong maging ama. Wala akong iba, sila lang ang meron ako. Alam mo ba ang hirap ko nitong mga nakaraang taon? Mag-isa kong pinalaki sila. Paano sila lumaki ng maayos? Gaano kahirap at gaano karaming sakripisyo ang ginawa? Paano mong nasabing wala kang iba? Nariyan ako at ang mga bata. Dapat noon ka pa lumapit sa akin. Hindi kita kakilala noon. Saan kita hahanapin? Inang Few, anong ginagawa mo? Nais ko lang tiyakin. Ang dalawang batang ito, tunay nga bang angkan ng pamilyang Fu? Naloko mo ang lola at anak ko. Ngunit hindi mo ako maloloko. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaan isang hamak na babae tulad na pumasok sa pamilyang Fu. Wala akong interes na sumali sa angkan ninyo. Sadyang gusto ako ng lola. Ang anak mo'y labis akong pinagbibigyan. Basta't iiwan mo ang pamilyang Fu. Bibigyan kita ng 1,000 milyong RMB. 1,000 milyong grass. Kulang ba yan sa'yo? Fu Yanchen, binigyan niya ako ng card. Global Unlimited Black Card. Ang 1,000 milyong grass beam. Napakaliit na halaga, bukod dyan ang mga anak ko. Ang magmamana ng buong pamilyang Fu. Talagang tusong babae ka. Nahayag na ang iyong masamang hangarin. Alam ko ang pinahahalagahan mo. Ang pinagmulang pamilya at yaman lang. Kung ako man ay may ganito, anong masasabi mo? Haha, katawa-tawa ka. Sa tingin ko'y nasiraan ka ng utak sa pagmamaneho, wala ka ng malay. Ikaw lang ang may kapal ng mukhang magyabang. Haha. Kung hindi dahil sa anak kong sinusuportahan ka, wala kang kwenta. Sige na, subukan nating magpustahan. Anong pastahan? Papanalunin kita sa loob ng kalahating buwan. Ikaw ang magmamakaawa sa akin na makasali sa angkat. Humph. Magpatuloy ka sa pagpanaginip. May Jing, umalis ka na ngayon din. Bago pa kita paalisin ng personal. Inay, bakit ang inay mo? Natutulog na ang mga bata. Kung ayaw mo akong makita, hindi na kita guguluhin pa. Bukas ay aalis na kami, mula sa tahanan ng pamilya. Ayaw kong pumayag. Lubos akong tutol dyan. Nakita mo naman ang ugali ng ina mo. Hindi ko hahayaang magdusa ang mga anak ko dito. Tumigil ka dyan. Mama, bakit hindi tayo? Nakatira kasama ni Papa? Nag-away ba kayo ni Papa? Kung mag-aaway kami ni Papa, sino sa amin ang kakampihan ninyo? Siyempre, tutulungan namin si Mama, sabi ni Aldo dati. Hindi dapat magpalungkot ng babaeng mahal ang isang lalaki. Kung nag-aaway kayo ni Papa, malamang siya ang may kasalanan. Pero miss na namin si Papa at Lola. Halika na. Magkikita ulit tayo ng hindi magtatagal. Mama, saan ka pupunta? Sasama kami sa'yo. Hindi namin kayang mawalay sa'yo habang buhay. Hay, Nasaan ka? anong kailangan mo? Namimiss ko ang mga bata. Pakisabi sa akin ang address nila. Bibisitahin ko sila. Pupunta ako mamaya sa Dingsheng Hotel para sa school reunion. Dumaan ka na lang mamaya. Yakap. Hoy! Lalong tumitibay ang loob ng babaeng ito Sa pamilya Fu ba ang Dingcheng Hotel? Opo, Presidente po. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa Dingcheng Hotel. Sige. Ngayon, lahat ng gasto sagot ng asawa. Pwede kayong umorder ng anuman sa menu. Huwag kayong mahiyaha. Yaw-yaw. Ang prinsipyo ng asawa mo sa paggastos, inupahan pa niya ang pinakamalaking ballroom sa Hotel Dingsheng. Para lang sa reunion nating magkakaklase. Ang asawa mo ay si Presidente Fu ng Phi Group. Sabi sa akin ang Hotel Dingcheng ay pag-ari ng Phi Group. Ang pinakamarakyang hotel nila. Kaya pala ikaw ang reyna ng klase natin. Sa lahat ng babae sa batch, ikaw ang pinakaswerte sa pag-aasawa. Nagsiselos na lahat sa'yo. Swertihan lang din naman, mas okay lang konti kesa sa iba. Di ba dahil sa mayamang asawa ko? Spoil na spoil ako. Pasensya na at nahuli ako. Naku, si Shen Moxu. Bihirang bisita na dumating. Ilang taon na tayong di nagkita. Akala ko di ka na darating. Yaw-yaw, balita ko. Pinalayas siya sa Shen family. Ngayong may pagkakataon para makapaglibre ng pagkain. Siyempre sasampayan dito. Naku, tayong magkakaklase. Mas masaya kapag marami. Shen Maxu. Ang venue ng party ngayon ay dahil kay Yaw Yaw sa Phi Group, may asawang top executive. Siya ang nag-ayos lahat. Kung hindi sa kanilang koneksyon, di ka makakapasok dito. Wala siyang karapatan sa hotel. Ang asawa niya pala. Senior executive siya sa Phi Group. Naku, wag kang masyadong pakita. Ang asawa ko kahit na ay isang shareholder ng Phi Group. Pero pati ang pangulo nito ay iginagalang siya. Shen Maxu, bakit ngayon? Ang simple ng suot mo. Wala ka pang makeup. Wala kang suot na branded. Naku, mukhang ordinaryo talaga. Di mo na maihahambing kay Yaw Yaw si Shen Moxu. Balita ko nitong huli, naging tagapaglingkod ka na.
Sakto, may bago akong 2 hotpot at naghahanap ng staff. May experience ka naman. Bakit di ka nalang sakin? Ayoko, may trabaho na ko. Inaalok ka ng trabaho, di mo alam kalagayan mo. Nakainan ako sa kanila, 200 metro kwadrado ang laki. Mas maganda dito kaysa sa mumurahing karinderya. Maghugas at magtinda ka. Hoy, tigilan nyo na. Laging dinidikit ang mainit na mukha sa malamig na puwet ng iba. Di interesado si Shen sa ganyan. Ganda mo't katawan mo pa. Mayaman dapat ang mapapangasawa. Aray. Kung gusto mong maging kerida, sumama ka na lang sakin. Basta di malalaman ng asawa ko. Sagot ko pagkaintirahan mo, plus 10,000 allowance monthly. Alisin mo iyang maruming kamay mo, wag mo kong hawakan. Shen Maxu, nagbibiro lang si class president. Ano ba't sumisigaw ka? Hay, mahal, di ba kasama mo si Boss Fu kumain? Paano ka nakapunta rito? Baka nandito nga talaga si Fu yun, Shen. Kahit super busy ako, sinikmura ko makadaan dito. Para lang makita ang munting kasintahan ko. O nga pala, sino yun kanina? Ang umistorbo sa paborito kong babae? Si Shen Maxu yun. Walang modo talaga siya. Nagpapanggap pa na mayamang prinsesa. Isang bagsak na phoenix ay di hamak na mas mababa pa sa isang manok. Ganyan na siya kapobre. Nagmamaganda pa rin. Di nga karapat dapat magsuklay ng sapatos niya. Tingnan mo ang isang tulad ni Presidente Du. Yan ang tunay na mayaman. Kung ganyan kabastos ang babaeng to, palayasin na natin para tapos na. Huwag ka nang mag-init ulo sa barubal na yon, mahal. Ay, hindi. Crush siya ng class president namin. Kailangan ko bigyan ng konsiderasyon. Gusto mo siya? Papaandarin ko na ang penthouse suite. Tawagin ang mga gwardya. Gapyusan ng babaeng yon. Ang babaeng to ha, sasabihin ko sa'yo, mga pokpok lang yan, pag nalaglagan mo na. Sasunod na yan ang sunod-sunod. Pasasalamatan ko muna si Presidente Du. Hoy, mga gwardya. Dalhin ang babaeng to, sa penthouse, linisin ninyo. Bitawan niyo ako. Shen Maxu, mas mabuting sumunod ka na lang sakit. Dahil matagal na tayong magkakilala, bibigyan kita ng malambing na trato. Walang malambing lamang. Dapat matigas at malakas. Di ba? Binabalaan ko kayo, bitawan niyo ako. Kung hindi, magluluksa ang pamilya niyo. Shen Maxu, nagsasalita ka pa ng tapang habang nasa bingit ng kamatayan. Tignan mo kung paano kita alagan. Tabi. Wala ka bang nasaktan? Ako? Sino ba kayo? Ang kapal ninyong pumasok sa venue. Heto na pala, may iba na si Shen Maxu. Nagsayang lang kayo ng oras para tulungan siya. Ang dami mo yatang kaaway. Ano ba itong lahat? Tumulong ka o manlalait ka lang. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko papayagang may manggulo sa'yo. Presidente Fu, bakit ka pa nag-abalang pumunta rito? Aasikasuhin ko na ito. Sino ang aasikasuhin mo? Presidente Fu, wala ka kanina rito. Baka hindi mo nauunawaan ang sitwasyon. Ngayong araw na ito, ang asawa ko. Bilang lobby manager, paano mo nagamit ang venue para sa sarili? Paalala ko sa'yo. Tanggal ka na. Hala, Napala. Sa pag-alis mo, bayaran mo ang utang mo. Wala ka ng employee discount. huwag. Presidente Fu, ipagpaumanhin mo na ako ngayon. Hindi ko na ito uulitin. Hindi na talaga. Papatawarin kita. Tanungin mo muna ang asawa ko kundi. Ang asawa mo pala. Wala na akong pakialam. Una natin siyang tapusin. Hindi ba't ang galing-galing mo kanina? Sabi mo ikaw ang importanteng haligi ng Group of Few. Bakit ngayon parang dila mo'y kinain? Pipi ka na lang. Hindi ko kailanman nasabi yon. Sabihin mo sa kanyang hindi ko yon sinabi. Nagkamali ako ng alaala. Yun pala isinabi ng kaklase nating si... Ikaw, salbaha kang tao ka. Para magyabang sa harap ng mga kaklase mo, upang ilabas ang galit mo. Pinahirapan mo ako ng ganito. Hindi kami pwedeng magkasama. Kung alam ko lang na ikaw pala, ay isang maliit na tauhan lang ng group. Hindi ako sasama sa'yo. Anong sinabi mong hayop ka? Manloloko. Saklolo, palayasin niyo sila rito. Huwag nang makatapak sa Hotel Dinchen muli. Presidente po, patawarin niyo po ako. Awa niyo, Presidente po. Pakiusap, Presidente po. Muksui, asawa mo pala ang presidente ng Chuan. Kwentuhan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo bang mawalan ng kamay? Shen Maxu, magkaklase tayo noon. Huwag kang magpakalabis. Pwede bang humingi ng tawad ang class president? Lampasan na lang natin ito. Pero hinawakan niya ako nitong kamay. Ano? Arf! Kamay ko. Tulong. Bigyan niyo sila ng leksyon, tapos itapon sila sa labas. Huwag tayo bumaba sa antas nila. Natutulog na ang mga bata. Ayaw mo pa rin. Ibalik ang mga bata sa pamilya Fu. Ang ugali ng nanay mo, nakita mo na, sa ganoong pagtrato niya. Paano mo ako hihilingin bumalik? Anong kinakatakot? Nandito ako't si Lola para sa'yo. Hindi pwede. Kung magpapatuloy siya ng ganyan, hindi siya magiging mabuti sa mga bata. Ilang taon ko na silang pinagtiyaga ang alagaan. Marami na silang hirap na dinanas. Marami na silang tinanggap na pang-iinsult. Hindi ko hahayaang mabuhay sila sa ilalim ng pagmamata ng iba. Kung ganoon, hindi mo sila sasamahan. Ako na ang aalalay sa inyo. Maliit lang ang bahay natin.
Hindi ka siya ang laki mong ito. Nandito lahat ang asawa at mga anak ko. Saan pa ako pupunta? Tama ba? Anong asawa? May 3 na tayong anak. Hindi mo pa rin ako asawa. Fiancé. May isa pa akong sikret na hindi ko pa nasasabi sa... Okay lang. Bukas na natin pag-usapan. Zuyon, kumusta? Mas mabuting may importanteng sasabihin ka. Presidente po, dumating na si Hacker S. Nasaan siya? Nasa opisina mo. Makakasalamuha mo si S mamaya. Huwag kang matakot. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Ano ng kalokohan yang sinasabi mo? Aldi. Hindi ako si Aldi. Ako si Aldo. Aldo, bakit kamukha mo si Al? Magkatulad na magkatulad. Hindi mo pa narinig? Yung tungkol sa magkambal na magkamukha? Si Shen Moxu pala ay may anak. Dodo, kakauwi ko lang dito at hinanap agad kita. Kailangan kita sa isang bat. Ano yon? Sabihin mo. Gusto ng nanay kong mabawi ang Shen Corporation. Tutulungan mo siya, di ba? Kaya pala noon ay, naglagay ka ng kondisyon. Inapi ang nanay ko ng mga yun. Wala kang awa? Deal. Si Aldo pala ang sikretong yon? Paumanhin. Ang tagal kitang nilinla. Huwag mo nang paghiwalayin kami ng mga anak. Kumusta, Tio? Xiaozu ngayon ang. Ngayon ay araw. Pulong ng Board of Directors. Grupo Shen. Baka ipasa ni tatay ang posisyon kay Shen Jaro. Kailangan na ba tayong kumilos ngayon? Handa na ako. Tipunin lahat ng direktor ngayon. Layunin ko lang ipahayag. Pagpili ng bagong chairman ng board. Matapos ang maingat na pag-iisip. Ipapasa ko ang Grupo Shen sa aking anak. Shen Moxu. Bakit ka nandito? Walang hiyang dapat parusahan. Hindi ka pa rin pala namamatay? Siyempre gusto ni tatay na patay na ako. Para maipasa ang mana. Sa anak ng kabit na iyan. Nakakaawa. Hindi lang ako namatay. Kundi nabuhay ng maayos. Siguradong bigo ka. Walang galang. Ang kapal ng mukha mong magsalita sa akin. Walang utang na loob. Ngayon biglang gusto maging mabuting anak. Hindi ko lang alam kung bibigyan mo ba ako ng pagkakataon. Shen Moxu. Ilang taon ka ng palaboy-laboy. Ngayon mo lang naisip bumalik. Sino ang maniniwala? Hindi ka naman bumalik para sa kapangyarihan. Sa ganyang intensyon, alam na ng lahat. Alaynan, ang talino talaga ng kapatid kong ito. Sakto ang hinala. Ako, alam kong ikaw ang susunod na mapipili. Kaya ako bumalik para makipagkumpetensya. Shen Moxu, nawawaran ka na ng bait. Pulong ito ng Grupo Shen Board. Hindi ka miyembro ng Grupo Shen. Anong karapatan mo para sumali? Patay na ba ang mga gwardiya? Pinapasok pa itong baliw na dito sa loob. Tumawag ng tauhan. Palayasin mo siya agad. Sinona Shen Moxu. May 40% na share sa Shen Group. Kaya naman, syempre may karapatan dito sa board meeting. Paano nangyari? Kahit 40% shares mo, anong meron? Ako ngayon ang chairman ng Shen Group. Dito, ako ang may kapangyarihan. Kaya, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para hilingin ang bagong halalan ng board chairman. Ang lakas ng loob. Anong sinasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Sinasabi ko, gusto kong maging chairman. Walang hiya ka talaga. Ilang taon nang pinamumunuhan ni Papa ang Shen Group. Gaano kalaking kita ang nailikha para sa grupo? Bakit pagbalik mo, diretso ka nang humiling ng bagong halalan? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka susuportahan ng mga tiyuhin. Sige na. Hintayin natin ang resulta ng botohan. Saka tayo magdedesisyon. Si Shen Moxu bilang pinakamalaking shareholder ng Shen Group, opisyal na naghain ng mungkahi para hilingin ang muling halalan ng chairman ng Shen Group. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng Shen Group. Umaasa akong lahat ng direktor. Pag-isipang mabuti ito. Magpasya ng may pag-iingat. Financial reports nitong mga nakaraang taon. Tiningnan kong lahat, nakakaiyak talaga, lalong lumalala taon-taon. Kung tama ang alaala ko, ang gintong panahon ng Shen Group. Noong buhay pa sina simula nang kunin ni Direktor Shen ang kumpanya. Laging lugi ang mga shareholder. Wala ba sa inyong nag-isip na may mga taong nagsasamantala? At ang pera, pumupunta lang sa bulsa nila. Pasaway kang bata ka. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Shen Moxu. Dapat may ebidensya ang sinasabi mo. Kung magsasalita ka ng patutsada, pupunitin ko yung... Hay! Bakit ka ganyang kabalisa? Anong kabalisahan? Ako. Ayaw ko lang sa pagyayabang.
Ang financial report ng Shen Group, ni hindi ko pa ito nakikita. Saan mo nakuha yon? May sarili akong paraan. Mga shareholders, alam ninyong lahat ang taunang dividends. Naiintindihan niyo na siguro. Talagang nagtataka ako. Sa loob ng maraming taon, wala ni isa sa inyo ang nagsiyasat ng account na iyon. Lahat tayo ay bihasang negosyante. Kung iisipin ninyong mabuti, maiintindihan niyo ang problema dito. E di linawin mo nga, ano ba talaga ang problema dito? Ang financial irregularities ang tinutukoy ko. Naiintindihan mo ba? Ikaw, Tama naman si Xiaoxi. Ang Shen Group, umabot sa rurok sa ilalim ni Madame Yuru. Ang kanyang mga nagawa, walang makakapantay. Kaya niyang iwanan ang shares kay Xiaoxi. Patunay ito, si Xiaoxi ang tunay na tagapagmana. Talaga. Pagdating sa pagiging tagapagmana, mas karapat-dapat ang ate. Ang posisyong chairman, dapat mapunta sa karapat-dapat. mga tiyo, huwag kayong malinlang ng babaeng ni hindi nga nakapag-aral. Dati tagapunas lang ng mesa at tagpaglinis ng sahig. Kung ipagkakatiwala ang grupo sa ganyang klaseng tao, talagang magwawakas ang lahat. Xiao Shu, maagang pamanay ang nanay mo. Matagal kang nagsumikap. Pero, ang pamamahala ng malaking grupo, kailangan pa rin pag-isipang mabuti. Kung hindi, usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Anong ibang pagkakataon? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon din, isuko mo ang lahat ng shares mo sa akin. Mamaya, huwag ka nang papasok sa Shen family. Kung hindi, babaliin ko ang binti mo. Gusto mo bang agawin ng hayagan? Sa anong karapatan mo ito kinuha? Pag-aari iyon na iniwan ng ina ko sa akin. Director Shen, narito na ang lahat ng direktor. Bilang pinakamalaking shareholder si Shen, ang pagsumite ng proposal ay alinsunod sa batas. Hindi pa tayo nagboboto. Hindi rin naman sigurado ang pagkatalo mo. Anong ikinatatakot? HMPH, syempre, paano ako matatakot? Ang babaeng ito ay talagang... Magsimula na tayo ng opisyal na eleksyon. Sarili ko ang ibinoboto. Ako, si tatay ang ibinoto ko. Si Director Shen ang botohan ko. Si Shen ang iboboto ko. Isang boto para kay Director Shen. Kita mo na, mas maraming boto si tatay kaysa sa... Iniisip mo pa rin ba na maging chairman ka ng Shen Group? Magpatuloy kang mangarap. Si NG, Shen ang iboboto ko. Ang pinapangalan ng Cheng. Sa kritikal na sandaling ito, ikaw pa ang nagtaksil sa akin. Lahat ng ginagawa ko ay para sa grupo. At upang hindi ipagkanulo ang pagsisikap ni Euro. Euro, palayaw na palayaw ang tawag mo sa kanya. Ikaw na matanda na. Iniisip mo pa rin ang babaeng yon. Humph, lubos kong pinalaki ang isang lobo. Si Director Shen ang iboboto. Nakita mo naman, Shen Moksu, di ba? 3 boto lang nakuha, samantalang si Itay ay 4 na boto. Aminin mo natalo ka na, di ba? Di mo ba siya tatauhan at hihingi ng tawad? Sa araw na ito ba? Hindi ko talaga makukuha ang gusto ko. 15% ng shares ng kumpanya mo ay nasakin. Ibabahagi ko itong lahat kay Binibining Shen Moksu. Sa ganito, ang shares mo ay hihigit pa sa 50%. Walang halalan na kailangan. Direkta kang magiging chairman. Fuyan Chen, anong ginagawa mo dito? Hiling ng isang tao. Okay lang sa akin, pero kailangan mong pumayag sa isang hiling ko. Yung sinasabi pala ni Aldo dati, ito pala. Ito ang dot na inihahandog ko sa'yo. Kung tatanggapin ko, hindi ba ibig sabihin? Ibig mong sabihin, pumapayag ka na pakasalan ako. Sa likod pala ni Binibining Shen. May few group pala ah. Sa hinaharap, kung makikisapi ang Shen family sa malaking puno ng Fu Group na to, hindi ba tayo sasabay din sa tagumpay nila? Maligayang bati kay Shen Moksu, bagong direktor ng Shen Group. Congrats, Director. Pagbati sa'yo. Mga traidor kayong sunod sa Nyeren lang. Hintayin nyo lang ang magaganap. Maghintay kayo at masisilayan. Bakit nag-inom mag-isa si Nenlin? Hindi pa ba napapatawad ni Madam Fu ang iyong kasalanan? Ano ang silbi ng kapatawaran niya sa akin? Tumakas na si Kuya Yun Chen kasama ng babaeng iyon, ni hindi man lang bumalik sa mansyon ng mga Fu. Ganyan na lang ba ang plano mo? Ano ang ibig mong sabihin? Nasa ating pagsisikap ang lahat. Paano kung hindi ka maghanda? Alam mo bang wala nang available na flights? May selebrasyon ang mga Shen bukas ng gabi. Sa tulong ni... Siguradong mapapasayo si Fuyon Chen. Ang dapat na nasa tabi ni Kuya Yun Chen. Ako ang dapat doon. Shen Maksu. Hindi magtatagal ang iyong kayabangan. Malapit ka nang masiraan at maging tampalasan. Itinuturing na pinakamababang babae sa Jinche. Pinagmamasdan kita. May mukha ka pang magpakilalang direktor dito. Punasan mo ang laway mo. Mahal,
Ngayong gabi, ibubuwis ko ang lahat para sa'yo. Hindi ka magagalit, di ba? President Fu. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ang batang lansangan na walang turong magulang, talagang bastos. Sa matatanda man, hindi marunong bumati. Ang asal ko, hindi para pakita sa kabit na tulad mo. Ikaw, babaeng manira ng pamilya. Wala kang karapatang husgahan ang pagkatao. Maginoo ka nga, may dalagang anak na mabuti. Ang anak mong iyan, gaya mong mandaya ang natutunan. Lahat ng kasinungalingan. Ikaw. Ginoong Shen, narinig mo siya. Bakit hindi mo siya kontrolin? Shen Moxu. Huwag mong isiping dahil nasa poder ka. Pwede mong lapastanganin ng matatanda? Kahit general manager ka na ngayon, ano naman? Habang buhay, ama mo pa rin ako. Mula nang ipagkanulo mo ako 7 taon ang nakalipas. Wala nang relasyon ang ating ama at anak. Kayon magdadrama ka tungkol sa pamilya? Nakakasuklam ka. Ikaw. Putang inang dalaga yan. Titingnan natin ang katapusan. Maghintay ka lang. CJ, ang lahat ng ito, babawiin ko ng paunti-unti. Ikaw. Walang hiya ka. Nasa iyo ang lahat ngayong gabi. Huwag kang mabahala, mahal. Hintayin mo ang magandang balita. Shen Moxu, nang inagaw ka ng lalaking iyon, at sira na ang pangalan mo, gusto kong makita kung paano ka mabubuhay. Sa posisyong general. Pang. Phew. Noong nakaraan, sa inyo tumira si Manman. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong pag-aruga. Matagal ko na talagang gustong magpasalamat ng harapan. Masyado ho kayong mapitagan, Pang. Lin, sa bagay na ito, kailangan niyong magpasalamat sa ina ko. Pang. Phew. Ang nararamdaman ni Manman sa inyo. Alam naman yata ninyo. Kung magiging magkaibigan ang ating mga pamilya, tulad ng Kin at Jin noong sinauna. Ako, si Lin, magiging napakasaya ko. Lin. Sa tingin ko, baka narinig niyo na, natagpuan ko ang anak na matagal nang nawawala. Kaya naman, ang mapapangasawa ko, ay tiyak na kanilang ina, mukhang. Si Manman sa ating tahanan, ay hindi pinagpala ng swerte. Kuya Yunshen, naparito ako upang humingi ng tawad. Hindi na kailangan. Talagang alam kong nagkamali ako. Kung hindi mo iinumin ang basong ito, ibig sabihin ayaw mo akong patawarin. Inumin mo ang basong ito. At patatawarin kita. Fang Xiaote, gago ka talaga. Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Siyempre, gaganti ako sa'yo. Hintayin mong gibain kita, putang ina ka. Tignan mo kung tatanggapin ka pa ni Fu Yonche. Kung gustuhin ka pa nitong babaeng kalye. Ipapalabas natin to live para sa kanya. Ano sa palagay mo? Para makita niya kung gaano ka kaakit-akit. Hindi ka pababayaan ni Yonshe. Mamamatay kang kahabag-habag. Mahilig kayong magdroga ng tao, di ba? Mag-usap tayo ng maayos. Fu Yunshen, nadroga ako. Tulungan mo ako. Sandali lang. Hindi na ako makapaghintay. Huwag kang tumingin. Patayin mo ang telebisyon. Tumawag ka ng tao. Hanapin mo at ibalik dito ang rebelde kong anak na baba. Talaga namang walang kwenta si Fang Xiaote. Laging palpak sa pagsubok, laging bigo sa layunin. Inatasan ko siyang asikasuhin si Shen Moxu. Nakipagkalantari pa kay Lin Man. Tumigil ka sa pag-iyak. Tignan mo ang ginawa mo. Kumalat na sa buong internet ang eskandalong ito. Hindi ko na ito maitatago pa. Nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang makipagtalik sa angkan ng mga fang? Isang walang silbing tao. Ngayon nagkanda leche-leche. Wala ka ng pag-asang makapasok sa angkan ng mga fang. Nanay, tumigil na kayo. Tapos na ang usapan. Ganito na ang sitwasyon. Nawalan na ng dangal ang angkan ng mga Lin. Wala nang ibang paraan. Nagpabook na ako ng flight ticket. Mag-abroad ka na ngayong araw na ito. Pag humupa na ang gulo, mag-uusap ulit tayo. Tatay, hindi ako alis. Wala kang karapatang pumili. Ayaw mong sumunod. Gusto mong pakasalan ang mayamang angkan ng mga fang. Fu Yunshen, bakit mo ako sinusundan? Mukhang hindi pa nawawala ang epekto ng gamot. Kung ganun tayo na. Tao ka pa ba o hayop? Para sa'yo. Kahit mawalan ako ng pagkatao. Naku, nakakainis na. Pinakawalan na kita noon pa man. Paano ka nangangahas na humarap sa kamatayan? Yeah. Makinig ka sa akin. Sino mang manakit kay Shen Moxu? Gagawin kong walang magawa. Arf, patayin mo na ako. Aray.
Masakit no? Simula pa lang ito. President Fu. President Fu, Hui President Fu. Hala, lahat ng ito ay plano niyang putang Shenjero. Kaawaan niyo ang hamak kong buhay. Huminahon ka. Pagkatapos sayo. Susunod naman siya. Mali, may isang bagay akong hindi naisip. May pagkakautang ka pa ba sa buhay ng biyanan ko? President Fu. President Fu Hui. President Fu talaga. Yung tungkol sa nanay niya. Hindi ko talaga kasalanan. CJ. Bibigyan kita ng isang araw. Pag-isipang mabuti kung sino talaga ang may pakana nito. Direktor, Na-terminate na ang lahat sa tiyuhin listahan. Kung di nila alam, anong kasalanan ko? Pwede ko silang pagaliwanag legally. Direktor, bakit mo inagaw ang trabaho ko? Yung pagpapaliwanag ng batas. Profesional ako dyan. Tito, tawagin mo na lang akong Xia Oksu. Xiaozu, yang estilo mong parang hanging taglagas. Hinahawakan mo na si nanay mo. Pag-usapan natin si nanay. Yung ebidensya na naibigay ko dati. Kumusta na ang preparasyon? Naayos ko na ng maayos. Pero, kulang sa direktang ebidensya. Kung may testigo, mabuti sana yon. Tatay. Si Shen Moksui, putang inang iyan, agad-agad na naghahangad na agawin ang iyong opisina at itinaboy ka sa sira-sirang maliit na bahay na ito. Tama na, tumigil ka na. Huwag mo nang banggitin ang walang hiya mong anak na yan. Para bang wala na ako, anak na babae kailanman. Hindi pa rin siya mas mabuti sa aso kung mag-aalaga ng aso na kumakawin ng buntot at gumugulong sa harap ko. Nakakatutuwa pa yon. Pero siya, ni wala man lang naitulong sa pamilya natin. Ngayon bigla siyang gustong maging direktor ng kumpanya. Talagang anak sa puta ang babaeng yan. Tatay. Hindi tayo pababayaan ni Shen Moks. Sa ganitong kalagayan, hindi tayo pwedeng walang gawin. Tatay. Ano pa bang magagawa natin? Ama niya ako, kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya ako mapapaalis. Tatay. Nakalimutan mo na ba ang walang utang na loob niyang mukha? Lahat ng ginawa niya, pinagtatanggal niya ang mga shareholders. Nababaliw na siya. Paano pa niya iisipin ang relasyon ninyo? Lalo na't alam na niya ang tungkol sa ina niya. Ano, ang tungkol sa kanyang ina? Nagpakamatay ang ina niya sa bangin. Anong kinalaman ko doon? Wala ka sa harap nila. Nagsalita ka ba ng anuman? Hindi. Siyempre, hindi. Bakit ko sasabihin kung walang nagtata? Pero, may masamang balak si Shen Moksui ngayon. Kung hindi tayo kikilos, wala na tayong pag-asa. Tatay. HMP. Kung pipilitin niya ako, ipapadala ko siya, makipagkita sa yumaong ina niya. Mahal. Nako, ang opisina mo kasi, ang liit at pangit pa naman. Ikaw naman ang ama niya, bakit mo pa binigay sa kanya? Nalilito na ang kumpanya ngayon, bakit ka pa pumunta rito? Mahal, bigyan mo naman ako ng pera. Sobrang malas ko nitong mga nakaraan. Lahat ng stocks ko Luigi ang benta. Nalugi ka na naman. Ma, sabi ko na hindi ka magaling sa ganito. Pwede bang huwag kang mag-aksaya? Talaga namang yang babaeng yan. Anong klaseng paningin yan? Di na ako makakapagkalakad. Dati ang taas ng stocks ko. Lahat to dahil kay Shen Moksui. Nung bumalik siya, nawala swerte ko. Pero, bigyan mo lang ako ng ilang daang milyon. Makakabangon ako ulit. Anong pagbangon? Ngayon sa kumpanya, mula sa loob hanggang labas, hawak na lahat ng walang hiyang babae. Kahit mga pinagkakatiwalaan ko sa pera, pinapalitan na niya lahat. Ngayon, di na tulad ng dati. Hindi basta makakakuha ng daang milyon para sa'yo. HMPH, huwag kang umasa. Ano? Sa pera, pinapalitan na ng putang inang yun. Naku po, panahon ko pa yung ipon ko. Paano na ang buhay ko? Ma, pwedeng hinaan naman. Di ka pa ba nahihiya? Ikaw. Ako. Aray. Baka naman, nasa ilalim na kayo ng babaeng yun. Wala nang makakapigil sa kanya. Shen Moksui, nakakahiya ang itsura ko ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Aray, Fu Yanshen. Fu Yanshen, ayos ka lang. Gumising ka nga. tigilan mo ako. Tumawag ka ng ambulansya, baka mamatay talaga ako nito. CJ. Hello, 117. Nasa gitna ako ng kalsada. Dali, may taong kailangan ng tulong. Ikaw ang malas sa angkan namin ng mga Fu. Nasugatan anak ko dahil sa... Kung may mangyari kay Fu Yunchen, hindi kita patatawarin. Pwede bang hinaan mo boses mo? Ang kapal mo pintasan si Linman. Huwag mong kalimutan, yung bumangga sa anak, yung pinagmamalaki mo, kayamanan na si Linman. Kung hindi mo nakilala ang maling tao, itinuring na kayamanan ng lasenggang babae. Hindi sana nagkaganyan si Fu Yunchen. Ako. Wala naman malubhang sugat si Jifu. Makakalabas na siya paggising. Nakakaginhawa naman. Salamat, Dok. Mauna na ako.
Mag-isa si Xiao Zhu rito. Tutukan mo na lang si Fu Yunchen. Fu Yunchen, sa wakas ay gising ka na rin. Alam mo ba, kanina halos mamatay ako sa takot. Nag-aalala ka sa akin. Kung mamatay ka kasi, mawawala ng ama ang mga anak natin. Eh ikaw naman? Siyempre, nag-aalala rin ako sa iyo. Para sa'yo. Para sa mga anak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa akin. Fu Yunchen, nakikiusap ako, patawarin mo na si Manman. Alam kong, sandali lang siyang naging pabaya at nagkamali ng malaki. Alam niya ang kanyang pagkakamali. Ipapadala ko na siya sa ibang bansa. Hindi na siya muling lalapit sa'yo. President Lin. Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi ko palalampasin si Lin Man. Kung ako ang target niya, baka pagbigyan ko pa siya. Pero asawa ko ang tinarget niya. Kaya itong kaso, hindi ko ito palalampasin. Fu Yunchen, tingnan mo, ikaw at ang asawa mo. Ayos lang naman, di ba? Kawili-wili ang mga salita ni Presidente Lee. Kung anak mong babae ang tinarget, magpapatawad ka kaya? Hindi ko ibig sabihin yon. Ano ba talaga ang ibig mo? Dahil lang ba siya ay anak ng may kaya? At henerasyon ng Lee? Pwede nang takasan ang responsibilidad? Hindi ito aksidente lang. Ito ay pagtatangka sa... Presidente Lin, umalis na kayo. Kami na ang aalis. Kasalanan mo ba tong babae na to? Sa wakas, bumalik ka rin. Hindi ba kayo ang nagpabalik sa akin? Bakit bigla kang naging makakalimutin? Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Wala akong oras para panoorin ang drama ninyong mag-anak. Ikaw, Sige. Ayaw din naming makipagtalo sa'yo. Sabihin mo na ang gusto mo. Paano mo isusuko ang Shen Group? Ano ang mga kondisyon mo? Sabihin mo ang gusto mo. Isuko mo ang Shen Group. Sa'yo ba ang Shen Group? Ako. Kahit hindi ako Shen sa apelyido, ako ang tunay na misis ng pamilya Shen. Ang anak kong babae ay may apelyidong Shen. Samantalang ikaw ay isang inapi at pinalayas na anak. Dapat mo nang isuko ang mga shares ng Shen. Nasa'yo na. Nakasandal ka sa makapangyarihang sige, Fu Yunchen. Bakit mo pinipilit ang maliit na Shen Group? Bakit ayaw mo pa ring bitawan? Para kay Fu Yunchen, walang kwenta ang pamilya Shen. Ngunit para sa akin, ito na lang ang tangi. Pamana sa akin ni nanay, hindi ko ito basta-basta isusuko. Kung kaya ninyo, subukan ninyong kunin ang bahay na ito. Nadumihan na dahil sa inyo. Ipamana ko na sa inyo para may masilungan kayo at hindi kayo maging pulubi sa kalsada na nagmamakaawa sa iba. Sasabihin ng mga tao, mas masahol pa sa aso ang buhay ninyo. Ikaw. Sino ang tinatawag mong aso? walang utang na loob. Hindi ka ba natatakot sa karma? Noon pa. Dapat tinapos na kita noon pa. Kasama ng ina mo. Tinapos ko na dapat ka. Aminado ka pala na may kinalaman kayo sa pagkamatay ni nanay. Masamang bata ka. Natuto ka ng manggaya ng salita ko ha? Sasabihin ko sa'yo. Hindi pa ako ganoon. Hindi pa ganoon katanga. Ang talino mo. Ang talino mo talaga. Paano ka pumili ng tangang babaeng yon? Tapos may tangang anak ka pang babae. Anong ibig mong sabihin dyan? Anong hinuhunyag mo? Noong una may isang punong pamilyang di nakatiis. Sa mga lait at panghahamak, isang kusinero ang nagsabi sa akin ng maraming nakakatuwang ba. Anong kusinero? Wala kaming kaalam-alam. Chismis lang to ng mga katulong. Patay na di maniniwala. Ah, ganun ba? Di ko pa sinasabi kung ano to. Ikaw na nagsabing chismis. Ang bilis mo namang umaksyon. Ilagay mo tong gamot sa sopas ni Mrs. Isang tableta araw-araw. Di ako maglakas loob. Utos to ng tatay ko. Gawin mo lang to. Pag may nangyari, di ka pa nanaguti. Pag may krimeng ginawa, tiyak may maiiwang bakas. Ito ang tinutukoy na malawak na lambat ng langit. Maluwag pero dito matagas. Ikaw, tumigil ka. Kung may ebidensya ka talaga, papuntahin mo na pulis para arestuhin ako. May hawak akong ebidensya. Sino ang nanakit sa mukha mo? Ang katawan at kutis natin ay regalo ng ating mga magulang. Itinuturing ko itong pagbabalik sa kanila. Xiao Zhu. Katibayan ng pagkalason sa iyong ina noon, nakuha ko na. Siya ay tinulak pababa. Mula sa bangin, mga saksi at ebidensya, ay nakuha ko rin. Ano ang susunod mong gagawin? Hindi pwede. Ilang taon na ang nakalipas. Ang gamot na iyan ay expired na. Kahit na nakuha na, walang makikita. Jeru. Naibahagi ko na lahat ng nalalaman hanggang sa kasalukuyan. Aminin mo na agad ang kasalanan mo. Baka mailigtas pa ang buhay mo. Fang Shout, duwag ka. Ang kapal mong magtaksil sa akin. Gusto ko ring iligtas ang sariling buhay. Walang kwentang tao ka. Paano pinili ng anak kong babae ang mukha? Tingnan ng taong katulad mo. Shen Moxu. Ikaw na sinumpang babae. Huwag mong isiping panalo ka na. Sasabihin ko sa'yo. Ang hawak ko ngayon ay ang pinakabagong proyekto ng Shen Group. Kapag may problema sa cash flow, lahat ng proyekto, hindi matutuloy. Sa oras na yon, ay ang babayaran sa kontratang sinira. Masisira ang aming kumpanya, Shen Group. Kung gusto mong magkasabay tayong masira, sige, humanda ka, ay sakdal mo ako. Habang pinairal mo ang pananakot, lalong nagpapatunay na ikaw ang natatakot. Hindi ba pera lang ang usapan? Hindi ba tungkol lang ito sa pera? Ako ang gumastos ng perang ito. Ina, Ito, Go Euro. Hindi ito posible. Tao ka ba o multo? Ginoong Shen. Sira na ang katawan mo. Bulag ka na rin ba? Hindi mo na nga ako nakikilala. Ako ang buhay na saksi ng masamang balak mong pagpatay at pagnakaw. Ikaw pala. Ay hindi namatay at buhay pa. Paano ako mamamatay? Sinadya kong bumalik para samahan ka sa huling hininga mo.
Ano talaga ang gusto mong sabihin? Huling yugto ng kanser sa baga. Masakit na siguro yun, no? Ito ang resulta ng panandaming kasalanan. Bulok na ang puso mo. Ako ba ang pinag-uusapan mo? Ako ay... Ginoong Shen, Binibining Shen. Ginang Xiao, ikaw ay akusado sa di pa napatunayang pagpatay. Samahan mo muna kami. Ang taong yun, ina. Totoo bang huling yugto na ng kanser niya? Noong nakaraang 6 na buwan, nagsimula nang magdeteriora ang katawan niya. Pinalitan ko ang kanyang medical report. Gusto kong malaman kung magsisisi siya bago mamatay. Matanda na'y malambot pa rin. Katawa-tawa sa iba. Siguradong hindi siya tatawa. Ina, sino nang maglalakas loob tumawa sa kanya? Bubunutin ko lahat ng ngipin ng taong yon. Ang pangulo ng Shen Company, si Shen Moxu, pumirma ng kontrata sa CE International Investment Group, nakakuha ng bagong puhunan. Sumikat ang Shen Company, naging nangungunang kumpanya sa Jincheng. Hindi ba yan ang manugang kong babae? Talagang napakagaling ni Xiaozu. Kumpara sa isang yan, yung mamamatay tao sa angkanli, mas mainam ng malayo. Haha, talagang may matalas na mata ang asawa ko. Tama, talagang matalas ang mata. Mas marami kang karanasan kaysa sa akin. Kumain ka pa ng marami para sa iyong paningin ito. Inay, huwag mo na akong tuksuhin. Mabuting tanungin si Fu Yunchen, kailan nila gagawin ang kasal? Naku Yunchen, anak mo yan. Ang usapin sa kasal. Siyempre ikaw ang dapat magpasya bilang ina. Ako na lang ang mag-alaga ng apo. Ha. Mama, bakit hindi mo sinindihan ang ilaw? May mali dito. Bakit ang lakas ng amoy ng gasolina? Shen Moxu, nababaliw ka ba? Baliw na talaga ako. Muntik nang mamatay ang tatay ko dahil sa malubha niyang sakit. Ina ko ng nanay ko lahat ng kasalanan para sa akin. Kailangan ko kayong isama sa aking kamatayan. Shen Jiaru, huwag kang lalapit dito. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko ang nanay mo sa harap mo. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Pakawalan mo muna ang nanay ko. Pwede ba? Shen Jiaru, masyado kang wala na akong natitira ngayon. Para saan pa ang tiwala? Magkasama tayong mama. Shen Jiaru, pag-isipan mong mabuti. Wala ka bang gustong makamit? Dapat alam mo. Napakayaman ng nanay ko. Ang yaman niya ay nasa ibang bansa. Hindi mo ito maubos kahit 8 henerasyon. Hindi pwede. Tumawag ka ngayon din. Ipawalang bisa ang demanda. Palayain ang nanay ko. Huminahon ka muna. Tumabi ka. Xiaoxiu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Napansin ko, walang inay sa kwarto mo, kaya pumunta ako para tignan. Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung buhay ka pa. Ikaw ang ginan kong babae, di ba? Ako ang ina ni Fu Yunchen. Nabalitaan kong umuwi ka na sa bansa. Hindi pa ako nakakadalaw sa'yo. Maupo kayo. Itong si Andini. May bisitang darating sa bahay, ni hindi man lang ako sinabihan. Magiging magkadugtong na tayong pamilya, huwag kang mahiya. Pumunta ako ngayon. Una, para dalawin ka. Pangalawa, para makipag-usap sa'yo, tungkol sa kasal ng ating mga anak. Pagpapakasal nila, hindi dapat magmadali, di ba? Paano naman kami hindi magmamadali? Ang lola namin sa bahay, araw-araw naming hinihintay ang mga apo. Gusto naming magkaroon ng mga apo. Paulit-ulit na kaming inuudyukan. Pag-usapan natin ang mga apo. Hindi pa ako kumbinsi. Nais ko munang dalhin sila sa ibang bansa. Manirahan muna sa akin ng ilang panahon. Ito. Kung ganun. Ang kasal nila. Hindi na maantala pa. 7 taon na ang nakalipas. Maghintay ng 1 o kalahating taon pa. Wala namang problema, di ba? Itong anak kong babae, katulad ko ang ugali. Ayaw ng mga hadlang, makakasal sa prominenteng pamilyang, baka hindi siya makasanayan. Kaya, pinakukumbinsi ko rin siya, na pag-isipang mabuti. Ang lola namin, labis na nagmamahal kay Xiaozu. Pinoprotektahan din siya ni Yunchen. Walang mga abuso sa kanya. Totoo ba? Sa pagkakaalam ko, si Xiaozu noon, maraming pagsubok ang napagdaanan noong panahong iyon. Walang magulang na kumakalinga, nag-iisang naglakbay, habang inaalagaan ang 4 na bata. Naaawa akong isipin, ngayon ako ang sumusuporta, hindi ko papayagan, sino man. Nahamakin siya. Biyanan. Pakinggan mo ang pananalita. Mukhang napakalambing ng aking biyanan, pero dominanteng magasalita siya. Sa wakas, hindi pala kayang talunin ng nanay ko siya. Siyempre naman, alam ng nanay kong dinadaya ako. Siyempre, hindi siya mananahimik. Ngayon, may suporta na rin ako mula sa nanay ko. Huwag kang umasang mambubuli ka pa sa akin. Hindi po ako maglakas loob, biyanan. Ano ba ang problema mo? Nasa ilalim pa rin ang dalawang ina. Nag-agawan na sila ngayon. Hindi alam kung kailan sila magdedesisyon ng panalo. Hayaan nating lumipad ang bala ng mas matagal. Tatay, huwag mong bulihin si inay. Nia, huwag kang magsalita ng pabara-bara. Nagbibiroan lang si tatay at inay sa paghalik. Tatay, inay, bakit hindi niyo ako sinama sa halikan? Lagi mo namang gusto magkaroon ng babaeng kapatid na makakalaro. Kailangang maghalikan si tatay at para magkaroon tayo ng babaeng kapatid. Kung ganoon, tatay, inay, magpatuloy kayong maghalikan. Maghihintay ako dito ng babaeng kapatid. CJ.
Nanay Fu, anong nangyari sa'yo? Nakatago mo pa ang mga litrato ni Linman. Gusto mo pa bang bumalik sa bilangguan para makapagdala ng siomay sa kanya? Dalhin mo na rin ang kasal ng apo ko, ipamigay mo na rin doon, para masiyahan siya. Nanay, nagkakamali ka. Gusto mong itapon ang mga litratong ito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Palaging naantala ang kasal ni Fu Yunchen at Xiao Zhu. 28 taon na si Fu Yunchen. Hindi siya naglalaro sa mga babae. Unang bis siyang umibig. Nako, tingnan mo yang walang nararating. Akala ko isang bis siya lang magpapakasal. Nanay, huwag nang magalit. Kahit papaano, babalik ako bukas. Magmamakaawa sa biyanang babae. Kung ayaw parent niya, patuloy akong luluhod. Sapat na siguro yun. Ginulat mo ako. Mahal. Sa palagay ko ikaw, nagkunwaring pagod kagabi. Ipagpatuloy kaya natin. Nasa pinto pa si Lola. Xiao Zhu, di ako nagmamadali. Gusto ko lang yakapin ang app. Lola, bakit nakinig ka pa? Wala akong pakialam. Utos ko na yun. Tapusin mo na ha. Sige po, naintindihan ko. Si Yaoxu, seryoso ako. Noong nang huli, agad tayong nagtagumpay. Di ka na naman buntis, no? Magsilbi kang normal na tao. 4 na anak na ng pinanganak ko. Mahal. Aray, buntis na naman ang manugang ko.